Our silent channel. Please don't skip the ads. Chapter 3561 Bakit hindi ko sinabi ng mas maaga? Napakahalaga ng 8-door competition na ito. Kahit na ang ating Phoenix Clan ay hindi makauna, hindi natin dapat hayaang makuha ito ng mga tao ni Feng Jishao. Matalim na tiningnan ni Xiao Wang ang kanyang anak, ang kaunting kapabayaan, higit pa sa ating mag-ina, maging ang buong angkan ng Phoenix, ang matandang angkan ng demonyo ng iyong ama, ay maaaring nasa isang napaka-hindi kanais-nais na sitwasyon. Ito ay isang kompetisyon na may 8 pinto, paano ito magiging seryoso? Hindi makapaniwala si Jian Yuzo. Iba ang oras na ito. Ang Patronus ay personal na namagitan at nagbigay ng mga gantimpala. Ito ay isang napakahalaga at mapanganib na senyales. Sinabi ni Xiao Wang, kung dahil lang sa hindi favorable ang kamakailang pag-unlad ng pangunguna, ayos lang. Natatakot ako. May mas malalim na intensyon. Gulat na gulat ang mukha ni Jian Yuzo, bagamat wala siya sa Hongmeng, very well informed siya sa Anman. Alam na halos hindi nagtanong ang Patronus tungkol sa mga usapin sa mundo noon, ngunit sa pagkakataong ito, talagang kakaiba na siya ay makikialam sa isang maliit na kompetisyon na may 8 pinto. Sa oras na ito, sunod-sunod na pumasok sa looban ang ilang matatanda ng angkan ng Phoenix na may mataas na moral. Ang nangungunang elder ay nagpadala ng nagniningas na pulang kristal na bola kay Xiao Wang. Matapos sikayatin ng apoy ng Phoenix, ang bolang kristal ay dahan-daang naglabas ng mga eksena ng holographic na imahe na lumitaw sa kalagitnaan ng hangin. Sa mga larawang ito ay ang mga pinuno ng iba't ibang angkan ng Phoenix, hindi lamang ang mga larawan ng kanilang mga laban, kundi pati na rin ang ilang detalyadong impormasyon sa teksto. Kasama ang background ng mga taong ito, mga kilalang tao sa kanilang mga kamag-anak, larangan ng paglilinang, edad, at mga espesyal na kasanayan na sila ay mahusay. Ang ekspresyon ni Xiao Wang ay maasikaso sa oras na ito, at isang pares ng magagandang mata ang nagwalat sa mga larawan ng isa-isa, sinusuri ang mga talentong kailangan niya. Sa sandaling naramdaman mong hindi mo ito magagawa, maaari mong direktang gamitin ang Feng Yan upang hatiin ang lugar, at ang bolang kristal ay maghahadyos ng 10 larawan ng sabay-sabay, na patuloy na nagpupuno. Nalaman ni Jian Yuzo na ang bawat isa sa mga taong ito ay nasa Open Heaven Realm, at kalahati sa kanila ay naliwanagan. Sa kanila, walang kakulangan ng dugo ng Phoenix, at kahit na ang dugo ng Phoenix ay nagising. Sa kanyang mga mata, sa katunayan, karamihan sa mga lakas ng mga taong ito ay magkatulad. Ngunit si Xiao Wang ay masyadong mapagpasyahan, at tila maaari niyang husgahan ang lakas ng mga inapo na ito sa maikling panahon. Ang mga matatanda na nakatayo sa likuran ay tahimik, walang sinuman ang may anumang opinyon, at mukhang kumbinsido sila. Dugo din ito ng Phoenix, sinusunog ng pulang lotus ang dugo, ang isa ay psychic, at ang isa ay Kai Tian. Bakit sa tingin mo mas malakas si Kai Tian? Hindi maiwasang magtanong ni Jian Yuzo nang makita niya ang hindi maintindihang paghuhusga. Ilang matatanda ang tumingin sa kanya ng kakaiba, tila hindi nasisiyahan. Prinsesa Yuzo, walang mas nakakakilala sa pamilya Phoenix kaysa sa ninuno na si Wang, kaya hindi na kailangang magtanong. Hinaway-kaway ni Xiao Wang ang kanyang kamay, tumalikod at ngumiti, okay lang, bihira lang ang mahal kong anak na makausap ako ng maayos. Yuzo, ang may Phoenix Clan ay isa sa 4 na major clans, at ang bilang ng mga miyembro ng clan ay hindi masusukat. Kung kaya mong tumayo sa kanila, isa ka ng top genius. Ang mga matatanda ay pumili ng 12-dosenang mga tao mula sa mga henyo na ito. Ang pagkakakilanlan ay walang problema. Kaya, ang impormasyon sa gilid ay walang kaugnayan. Gusto kong tingnan ang iba pang mga matatanda, mga bagay na hindi ko matukoy at hindi maglakas loob na husgahan. Napangiti si Xiao Wang, alam mo ba kung ano yun? Sumimangot si Jian Yuzo, paano ko malalaman, hindi ako ang babaeng Phoenix. Wala itong kinalaman sa babaeng Phoenix. Umiling si Xiao Wang at mariing sinabi, ito ay pag-unawa. Pag-unawa. Hindi nakaimik si Jian Yuzo, magsisimula na ang 8 magagandang kompetisyon, ano ang silbi ng pangunawa? Bagaman mabilis ang kompetisyon, mayroon pa ring oras. Sinabi ni Xiao Wang, kahit na ito ay isang araw lamang, hanggat ang pag-unawa ay sapat na mataas, ang Kai Tian ay maaaring malampasan ng espiritu sa isang maikling panahon. Bukod dito, wala sa mga inapo na ito ang talagang partikular na malakas. Hanggat ang pag-unawa ay sapat na malakas, pupunta ako at gagawa ng ilang mga pagsasaayos. Ito ay dapat na 1,000 milya sa isang araw. Nagulat si Jian Yuzo, gusto mong turuan ang iyong sarili. Tama, hindi lang ako, sigurado akong si Feng Jishao, Zhu Hankong, at iba pa. Ay magtatanong ng personal, kaya, pupunta ako. Pagkatapos magsalita ni Xiao Wang, ipinagpatuloy niya ang pagtutok sa pagpili. Sa pagtingin sa bihira at seryosong biolohikal na ina, ang mga mata ni Jian Yuzo ay medyo nalilito. Minsan, hindi niya talaga maintindihan ang babaeng ito. Unti-unting naging malungkot ang ekspresyon ni Xiao Wang. Basura. Biglang dinurog ni Xiao Wang ang bowl ang kristal. Bigla siyang lumingon at nagmura sa isang grupo ng matatanda. Ito ang henyo na maaari mong piliin. Paano nahulog ang Phoenix Clan sa punto kung saan maaari lang akong magtanim ng ganoong grupo ng mga bag ng alak at mga supot ng bigas?
Sa pagkakaalam ko, ang ibang malalaking angkan ay maaaring pumili ng ilang mas mahusay na kandidato kaysa sa mga ito. Kapag nagsimula na talaga ang kompetisyon, tiyak na lilito ang mas malalakas na bagong dating. Gusto mo bang aminin ko ang pagkatalo bago simulan ng Phoenix Clan ang kompetisyon? Ilang matatanda ang nanginginig at sunod-sunod na lumuhod. Tumahimik si Ancestor Wang. Ang mukha ni Xiao Wang ay natatakpan ng hamog na nagyelo, sa palagay mo ay lumuhod ka. Maaayos ang problema. Sa tingin mo ba ay nakakaalarma ang ninuno na ito? Hindi na ako makapaghintay. Ang mga talento mula sa lahat ng etnikong grupo sa Phoenix Clan ay talagang nasuri ng mabuti. Sa paglipas ng mga taon, dahil sa impluensya ng Jinwoo Clan sa Divine Bird Alliance, maraming kabataan sa clan ang nahumaling sa negosyo, at hamina sa kanilang paglilinang. Ngumisi si Xiao Wangge, business daw. Sa tingin ko ito ay katuwaan lang, tama. Damn Fire Crow, ginagawang amoy tanso ang Divine Bird Alliance. Napahiya ang isang grupo ng matatanda. Mas kaunting benepisyo. Pagkatapos ng lahat, ang mga nakatataas na ehekutibo ng Hongmeng ay karaniwang nakaupo at nagre-relax, at walang ibang magagawa kundi magsaya. Magaling din kumita ng pera ang Jinwoo Clan. Sa pera, maaari silang magkaroon ng isang mas mahusay na buhay, at sila ay natural na makipag-usap ng mas malapit. Ancestor Wang. Sa katunayan, may isa pang kandidato. Isang nag-aalangan na boses ang nanggaling sa isang elder sa dulo. WHO. Kinaikit ni Xiao Wang ang kanyang mga mata. Ang ilang matatanda ay tila may iniisip, at lahat sila ay nagpakita ng kaba. Ang pangalan ng babaeng ito ay Xiaoru, Phoenix Girl. Bagamat mukha siyang bata, nasa dugo na siya ng Suzaku. Oh, sa wakas ay nagtaas ng interes si Xiao Wang. Nagulat din si Jian Yuzo sa gilid. Ang babaeng Phoenix na may dugo ng Suzaku ay may hahambing sa pambihiran ng Qinglong. Not to mention anything else, as long as maabot mo ang bloodline ng Suzaku realm, at least the fundamentals will not weak. Bakit hindi mo sinabi kanina? Isang grupo ng matatanda ang nagpakita ng kawalan ng kakayahan. Ancestor Wang, narinig din namin ang tungkol sa batang iyon. Ngunit ang Xiaoru na iyon ay medyo mahirap kausapin. Nagmula siya sa isang misteryosong background, dapat ay nagmula siya sa ilang ligaw na universo, kaya hindi ko talaga naiintindihan ang mga patakaran ng Hongmeng. Kung gayon ang batang babae ay halatang bata, ngunit siya ay laging gustong magpanggap na makaluma at palaging nagpapanggap na kanyang ninuno. Sa sandaling sabihin namin ang isang bagay sa kanya, gusto niya itong hindi pansinin, o lumaban at tumakbo ng walang anino. Hindi napigilan ni Jian Yuzo forbearance na sabihin, kung gayon, baka siya ang ninuno, ngunit siya ay matanda na. Prinsesa Yuzo, alam mo ba kung bakit pumunta si Xiaoru sa Lyman? Biro ng isang matanda. Kabanata 3562 ito ay kakaiba. Paano ka nakarating doon? Ito ay isang elder ng aking angkan mula sa Lyman na nanlinlang sa kanya ng isang kahon ng mga dekalidad na flower cake. Si Xiaoru ay walang pakialam noong una, dahil lang sa may masarap, masunurin siyang pumasok sa pinto. Si Xiao Wang at Jian Yuzo ay natigilan. Kung gayon si Xiaoru ay isang bata pa. Mahilig siyang kumain, uminom at maglaro buong araw, at wala siyang pusong mag-ingat laban sa iba. Kahit na siya ay isang ligaw na tao, paanong ang isang matanda ay magiging napakamuwang? Tanong ni Xiao Wang, hindi mo siya inirerekomenda. Si Xiaoru ba ang hindi sumasang-ayon? O nag-aalala ka ba sa taong ito? Hindi naman sa hindi ka sumasang-ayon, pero ayaw mo ring marinig, kaya sasabihin mong hindi ka interesado, sabi ng nakatatandang Lyman na may mapait na ngiti. Ancestor Wang, kahit na ang ganitong uri ng tao ay hindi pangkaraniwan, masyadong mapanganib na gamitin siya. Sunod-sunod na umiling ang ilan pang matatanda. Ang magagandang mata ni Xiao Wang ay damaloy, ngunit siya ay bam-ulong, kawili-wili. Ang Xiaoru na ito ang dapat na kandidatong hinahanap natin. Kakaibang sinabi ni Jian Yuzo, hindi mo pa siya nakita, dahil lang sa dugo ng Suzaku. Kumpirmasyon. Anak, bakit sa tingin mo tatanggihan ni Xiaoru ang mga matatandang ito? Paano ko malalaman, kung ayaw mo, kailangan mo ng maraming dahilan. Huwag kalimutan, ang malakas lamang ang kwalipikadong tumanggi. Sinulyapan ni Xiao Wang ang isang grupo ng mga elder na may paghamak, sa mga mata ni Xiaoru, ang mga matatandang ito ay hindi niya kalaban. Siyempre tamad siyang sumagot. Namula ang isang grupo ng matatanda, ngunit hindi naglakas loob na gumawa ng tunog. Sa totoo lang, kung hindi lang nagalit si Xiao Wang, hindi nila sasabihin ang pangalang, Xiaoru. Natigilan si Jian Yuzo, hindi man lang niya naisip ito. Nasaan si Xiaoru? Hindi na hinintay ni Xiao Wang na sumagot ang isang grupo ng matatanda nang matapos siyang magtanong, kalimutan mo na, Suzaku, bihira ang matandang ito. Personal na pumunta si Zhu sa pinto para maghanap ng bilog. Sa sinabi nito, lumapit si Xiao Wang kay Jian Yuzo at sinabing may bahid ng pagkakasala, baby, manatili ka rito sandali, at babalik si nanay pagkatapos ng kanyang trabaho. Aksidente, kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa katulong. Pagkatapos magpaliwanag, si Xiao Wang ay naging bola ng apoy ng Phoenix at nawala kaagad. Tahimik na tumayo si Jian Yuzo ng mahabang panahon, tahimik na kinuyam ang kanyang mga kamay. Hindi niya naiintindihan na si Xiao Wang ay maaaring maging isang mapagmataas na ina.
Siya ay malakas, siya ay matalino, siya ay maganda, at siya ay talagang napakabuti sa kanyang anak na babae. Bilang isang babae, siya ay halos perpekto. Bakit? Ngunit kailangan mong sanayin ang iyong sarili ng ganyan. Ginagawa lang ng totoong powerhouse ang gusto mo. Kunmen, ang angkan ng Xuanming. Sa pangunahing bulwagan ng pangunahing bahay, ang patriarch na si Zhou Aoshuan ay nagsabi sa ilang matatanda, ang isang malakas na tao tulad ng mga ninuno ni Zhu Hankong ay hindi sinasadyang magpahangin kapag nakikitungo sa iba. Handa siyang bumaban ng personal alang-alang sa 8-door competition. Siyang young man, what a mind. Isang dakilang elder sa tabi niya ang nagtanong, Patriarch, binata. Sinong binata? Patriarch, Great Elder, patawarin mo ako sa pagiging matanda at medyo nalilito. Ano ang sinasabi mo ngayon? Maraming matatanda ang nataranta at hindi alam kung ano ang nangyari. Sa pangunahing bulwagan. Sa labas ng bulwagan, mayroong libu-libong mga elite mula sa angkan, naghihintay para sa malaking tao. Zhou Zuliang, nakita ko ang Patriarch at ang mga matatanda. Dumating ang isang pinong boses, at isang matikas na binata ang lumitaw sa bulwagan sa ilang sandali. Si Zhou Aoshuan at ang iba ay nagbago ng kanilang mga ekspresyon, at lahat sila ay nagpakita ng kanilang mga ekspresyon at masayang kumaway. Virtuous, nandito ka. Ngayon ikaw ang bida. Bahagyang ngumiti si Zhou Zulio, salamat sa mga taon ng paglilinang sa angkan, hindi ko naaayawan ang aking hamak na background. Haha, mali, masyado kang low-key na bata kapag weekdays. Gayunpaman, ang pagsusumikap ay sa wakas ay nagbigay daan sa iyo upang pumailang lang sa langit. Sabi ng matanda na hindi man lang alam ang gagawin dito na napakapamilyar ng mukha. Hindi nagtagal, ilang malupit na pamimilit ang bumalot sa angkan. Dinala ni Zhou Hankong ang ilang master ng Hongmeng sa bulwagan. Ancestor Hankong. Pinangunahan ni Zhou Aoshuan ang mga tao at sunod-sunod na lumuhod. Tanging si Zhou Zuang lamang ang nakatayo doon, nakangiti at nakatingin kay Zhou Hankong at sa iba pa. Matapang. Nakikita mo ang Panginoon ng templo ng Bihan, bakit hindi ka lumuhod? Isang matanda na dumating pagkatapos ng pagsaway. Bang! Bago pa makapagsalita ang elder, natambo na siya ni Zhou Hankong gamit ang isang kamao. Anak ko ni Zhou Hankong, paano kayo sumisigaw dito? Maraming matatanda ang namumutla sa takot, ngunit lahat sila ay may pagdududa sa kanilang mga mata. Si Zhou Hankong ay hindi malapit sa mga babae dahil sa pagtataksil ng kanyang pinakamamahal na asawa. Paanong lumitaw ang isang illegitimate child? Pare, bakit ka magagalit, nirerespeto ka rin ng mga matatanda, nakangiting sabi ni Zhou Zuang. Mali, simula ngayon, ikaw na ang young master ng Bihan Temple, at walang dapat mambastos sa iyo. Sa 8-door competition na ito, kailangan mong manalo ng pinakamataas na karangalan para sa aking Xuanming family. Sabi ni Zhou Hankong na may nagbabagang mga mata. Mali, gawin mo ang iyong makakaya. Sandali lang. Gitling. Sa oras na ito, ilang Xuanming monghe sa itaas ng kaitian ang pumasok. Ang lalaking nasa ulo, na may makapal na kilay at tigre na mata, ay may mabangis na ugali, at nasa larangan na ng espiritualidad. Ito ay anak ng Patriarch, isa sa mga pinakamahusay na henyo sa Kunmen, si Zhou Feng. Sino ka ba? Bakit may lalaki sa angkan natin na hindi pa natin nakikita? Ang bakuran na tinitirhan mo ay isang patay na bahay. Ama, mahusay na elder. Alam ninyong lahat na ang bahay ay hindi tao, paanong si Zhou Zuliang ay mula sa aming angkan? Si Zhou Aoshuan ay sumimangot, ang kanyang mga mata ay nalilito saglit, ngunit siya ay nagalit muli. Presumptuous. Zhou Feng, napakatapang mo. Sino ang nagpapahintulot sa iyo na pumasok ng walang pahintulot? Hindi nagkaimik si Zhou Feng, lahat kayo ay nabighani sa mga multo. Ninuno Zhou Hankong, mangyaring makinig sa akin, tiyak na may mali sa kawalang kabuluhan ni Zhou ngayong linggo. Maghihintay akong mabuti. Pagkatapos ng investigasyon, walang ganoong tao sa genealogy. Oo, may genealogy bilang patunay. Isa pang talentadong tao sa tabi niya ang nagbukas ng talaang kanan. Ngumisi si Zhou Hankong, hindi ako pumasok sa family tree noon, ngunit dahil ito sa pagtuturo ko. Napakasungit mo, sinusubukan mo bang agawin ang mga kwalifikasyon para lumahok sa 8-door competition? Ancestor Hankong. Tiyak na hindi makasarili si Zhou Feng. Zhou Zuliang lang. Zhou Feng. Sa sandaling ito, isang bakas ng kadiliman ang sumilay sa mga mata ni Zhou Zuliang, at siya ay tumawag. Hindi mo talaga ako kilala. Malamig na ngumiti si Zhou Feng, nang may sasabihin pa sana siya, hindi niya maiwasang matigilan. Hinawakan niya ang kanyang ulo, nagngalit ang kanyang mga ngipin saglit, at itinaas ang kanyang ulo sa hindi makapaniwala, walang bisa. Kuya Zon. Humakbang si Zhou Zuli at tinapik ang balikat ni Zhou Feng. Nagsumikap ka sa lahat ng mga taon na ito, itinago ang iyong pagkakakilanlan para sa akin, at tahimik na dinala sa akin ang mga libro ng paglilinang sa angkan. Maaalala kita ng mabuti. Si Zhou Feng at ilang iba pang mga kabataan na sumibak ay nagpakita ng kanilang kagalakan at binati si Zhou Zufang. Mukhang nasisiyahan si Zhou Hankong nang makita niya ang eksenang ito. Sa kabilang banda, ang iba pang matatandang dinala ni Zhou Hankong ay lalong nataranta. Anong nangyayari? Nakikilala ba nila si Zhou Zufang? Who knows? Kakaiba ang batang ito.
Dahil sinabi ng amo ng palasyo na illegitimate son niya iyon, makikinig na lang ako. Hindi alam ng ilang matatanda kung bakit, ngunit nakaramdam sila ng lamig sa likuran nila. Pare, hindi pa huli ang lahat, gusto kong makita kung anong klaseng lugar ang Hongmeng, kaya tear na. Iyan ang ibig sabihin. Tumawa si Zhou Hankong at umalis sa clan kasama si Zhou Zuliang. Pagkaalis ng lahat, si Zhou Aoshuan at ang iba ay nagkatinginan ng may pagdududa. Ngayon lang, pumunta dito si Ancestor Zhou Hankong. Mukhang ganun, pero bakit hindi mo inalis si Zhou Feng? Hindi mo ba gusto ang 8-door competition? Anong nangyayari dito? Fenger, ano bang problema mo, Fenger? Isang grupo ng mga tao ang biglang nakakita na ang 7 butas ni Zhou Feng ay dumudugo, at siya ay namatay sa sobrang lamig na ang kanyang kaluluwa ay nawala. Ang buong bulwagan ay natatakpan ng nakakatakot na ulap. Kabanata 3563 Portrait. Paglabas ng pinto, may isang malaking lungsod na puno ng pulang kulay na mga halaman. Sa pangunahing kalsada, hindi mabilang na mga dumadaan ang naakit ng isang figure na nagpabaligtad sa lahat ng nabubuhay na nilalang. Bagaman ang mga monghe ay maaaring magbago ng kanilang hitsura, at mayroong hindi mabilang na mga kagandahan, kung mas ganito ang kaso, mas binibigyang pansin ang kanilang pag-uugali. Ang kaakit-akit at lahat ng uri ng pag-ibig na damdamin na ipinahayag sa mga buto ay hindi isang bagay na maaaring magkaroon ng sinumang babae. Aling card ng Red Mansion ito? Hindi ko alam, ito ay masyadong kapana-panabik. Nakikita kong tuyo ang aking bibig. Manahimik ka. Paanong ang isang walang katulad na kagandahan ay napakalapastangan? Maglaan ng oras, sa restaurant, ang ilang monghe ay nagsalita ng masasamang salita at tumawa ng masama, habang sinasabi nila, nakatitig sa babae at lumulunok. Biglang parang narinig ng babae ang mga sinabi nila at malamig na tumingin sa kanila. Sa sulyap na ito, ang 3 magsasaka ay muntik ng mag-cardiac arrest. Napakalakas ng kapaligiran. Noon lang napagtanto ng 3 na ang lakas ng babaeng ito ay talagang nakakakilabot. Hindi, natapakan ko ang buntot ng puting tigre. Nang ang 3 lalaki ay nagbuhos ng malamig na tubig sa kanilang mga ulo at sa sobrang takot ay gusto nilang gumawa ng defensive posture. Biglang ginulo ng babae ang buhok at ngumiti ng nakakaakit. Mukhang hindi naman siya galit, pero natutuwa siyang titigan ng ganito. Ang mga lalaking magsasaka sa tabi nilang lahat ay pinalambot ang kanilang mga paa, sila ay nabighani, at ang kanilang laway ay naglalaway. No way, hindi ko na mapigilan, mamamatay ako kapag namatay ako, kailangan kong halikan si Fang Zi. Hindi lamang ang 3 monghe sa restaurant, ngunit maraming mga lalaki sa gilid ng kalsada ay handa ng lumipat. Ngunit nang aalis na sila at itataya ang kanilang buhay para makipag-usap sa isa't isa, nagmamadaling dumating ang brigada. Elder ng Phoenix Clan of Lyman, Deacon of the Divine Bird Alliance, City Lord of Siangay City, Huang Mengju, ang nanguna sa grupo para batiin ang ninuno ni Xiao Wang. Welcome sa ninuno ni Wang. Ang lokal na opisyal na si Huang Mengju ay dinala ang kanyang mga kamag-anak at mga disipulo upang lumuhad ng isa-isa, bawat isa sa kanila ay hindi naglakas loob na itaas ang kanilang mga ulo sa pananibik. Nang makita ang eksenang ito, ang mga dumaan na naruroon ay nagulat, parang kulog. Kung ito ay nasa ibaba ng agos, maaaring hindi alam ng maraming tao kung sino si Xiao Wang. Ngunit sa mga malalaking lungsod sa Agos, ang mga powerhouse ng Hongmeng ay karaniwang pamilyar, at karamihan sa kanila ay alam ito. Si Xiao Wang ay pangalawa lamang sa pinakamataas na pag-iral ni Feng Jishao, at hindi mabilang na mga tao sa pamilya ng Phoenix ang sumasamba sa kanya bilang isang Diyos. Kung tungkol sa ilang romantikong anekdota ng mga ninuno ni Wang ng pribado, hindi ito lihim. Gayunpaman, sa mata ng maraming tao, si Xiao Wang ay hindi palaboy, ngunit may lakas. Kaya niyang yumukod ang hindi mabilang na malalakas na tao sa ilalim ng kanyang palda ng granada, ito ang kanyang kaya. Sa partikular, maraming babaeng cultivator ang nagnanais na makontrol ang hindi mabilang na mga lalaki tulad ni Xiao Wang. Sino ang nagtakda na ang mga asawa at babae ng mga lalaki lamang ang pinapayagan sa mga grupo? Ang kanilang mga babae ay likas na hindi kumbinsido. Sa makatuwid, si Xiao Wang ay nakakuha din ng maraming panatikong tagahanga. Ito pala ang ninuno ni Xiao Wang. Talagang naaayon sa reputasyon nito. Isang karangalan na makita siya. Ang mga monghe sa gilid ng kalsada ay lumuhad lahat, at hindi nila nakalimutang magsalita sa pamamagitan ng voice transmission, at puno sila ng emosyon. Elder Mengju, long time no see, sabi ni Xiao Wang na may mahinang ngiti. Tuwang-tuwang itinaas ni Huang Mengju ang kanyang ulo, naaalala pa rin ako ng ninuno. Nagkita tayo mahigit 700 taon na ang nakalipas. Sabi ni Xiao Wang. Eksakto. Sa taong iyon, ang mga ninuno ay bumaba upang dumalo sa malaking pagdiriwang sa angkan. Sabi ni Huang Mengju na may infatuation sa kanyang mga mata. Sa katunayan, sa dakilang sakripisyong iyon, si Huang Mengju at ilang iba pang mga clan elders ay pinili ni Xiao Wang dahil sa kanilang kagwapuhan, at nagpunta sa silid upang magturo ng paglilinang. Iilan lang sa kanila ang nakakaalam ng nangyari noong mga araw na iyon. Bagamat ito ay ilang araw lamang, para sa mga monghe, ito ay sandali lamang.
Ngunit si Huang Mengzhou ay naghihintay na makita muli si Xiao Wang sa loob ng daan-daang taon. Ang maliit na lalaki sa likod mo ay kamukhang kamukha mo, anak mo ba ito? Nagustuhan ni Xiao Wang ang isang binata na may matipunong katawan at maganda ang balat sa likod ni Huang Mengzhou. Eksakto, ito ang panganay kong anak, si Huang Yao, pagpapakilala ni Huang Mengzhou. Not bad. Bata ka pa at medyo solid ang cultivation mo. I am on good terms with your father. Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa iyong cultivation, maaari ka ring pumunta sa aking ninuno. Nakangiting sabi ni Xiao Wang. Ang medyo inosenteng mukha ni Huang Yao ay nagpakita ng matinding kagalakan, at nagmamadali siyang nagpasalamat sa kanya. Haha, mabait siyang bata, hindi na kailangang gumawa ng ganoong kalaking regalo, nakangiting sabi ni Xiao Wang. Sa kabilang banda, nanlabo ang mga mata ni Huang Mengzhou, medyo nabigo, at tumingin pa sa kanyang anak na may selos. Elder Mengzhou, dahil alam mo na narito ang ninuno, maaari mong gawin ang ilang bagay para sa akin. Mangyaring kalimutan ang mga tagubilin ng ninuno. Gagawin ko ang aking makakaya. Si Huang Mengzhou ay muling nagsiklab ng pag-asa. Kung maganda ang ginagawa mo, maaaring magkaroon ka ng pagkakataong makapasok muli sa boudoir ni Xiao Wang. Alam ko, narito si Xiao Ru, pumunta ka at alamin para sa akin kung ano ang ginagawa ni Xiao Ru kamakailan. Bagamat si Xiao Wang ay maaaring suriin ito sa kanyang sarili, malinaw na hindi kinakailangan para sa kanya na gawin ang gayong mga walang kwentang bagay ng personal. Bukod dito, siya ay nananatili sa Hongmeng, at ang ilang mga bagay sa labas ay hindi kasing linaw ng mga lokal na ahas dito. Xiao Ru. Hinahanap ni Ancestor Wang ang babaeng iyon. Biglang napahiya si Huang Mengzhou, na parang ayaw niyang may kinalaman kay Xiao Ru. Ngunit sa pagtingin sa kagandahan at figure ni Xiao Wang, nang agad ang kanyang mga ngipin at agad itong kinuha. Nang gabing iyon, natapos ni Huang Mengzhou ang pagsisiyasat sa sitwasyon at nagmamadaling pumunta sa bakuran kung saan pansamantalang tinitirhan ni Xiao Wang. Elder Wang, hinihiling ni Mengzhou na makita ka. Maya-maya, lumabas ang tamad na boses ni Xiao Wang. Pumasok ka. Sa sandaling pumasok si Huang Mengzhou sa bakuran, nakita niya ang isang medyo nahihiyang figure na tumatakbo palabas ng silid. Ang kanyang panganay na anak na lalaki, si Huang Yao, ang magulo at nagmamadaling lumabas dala ang kanyang hindi nasuot na pantalon. Bahagyang tumanggaw si Huang Yao patungo sa kanyang ama, ngunit ang kanyang mga mata ay halatang hindi nasisiyahan. Namula ang mukha ni Huang Meng, ngunit gusto niyang bugbugin ang anak na ito ng marahas. Ngunit walang paraan, inayos ni Huang Mengzhou ang kanyang ekspresyon at naglakad papasok sa bahay. Sa oras na ito, si Xiao Wang ay nakasuot ng tul, nakasandal sa isang sopa, nagdaragdag ng dampi ng kaakit-akit sa madilim na silid. Sinulyapan lamang ito ni Huang Mengzhou, at pagkatapos ay mabilis na ibinaba ang kanyang ulo. Kuya Mengzhou, bakit ka kinakabahan? Hindi mo ba nakita ang lahat 700 taon na ang nakalilipas? Bakit, tumatanda na ako at pangit? Ang kabataan ay walang hanggan. Nagmamadaling itinaas ni Huang Mengzhou ang kanyang ulo, at ngumiti ng kakaiba, basta, nasasabik ako, hindi ko inaasahan na mag-iisa kami ni Ancestor Wang sa buhay ko. Sabihin mo sa akin, ano ang bagay na gusto kong imbestigahan mo? Nagmamadaling kinuha ni Huang Mengzhou ang isang larawan at maingat na ibinigay kay Xiao Wang. Ito ay ang portrait ay ng isang tao, nakadamit sa plain blue-gray na damit, na may isang payak na hitsura, walang espesyal sa unang tingin. Sinulyapan ito ni Xiao Wang at parang nakita niya ito sa isang lugar. Ang kontrabida ay nagpadala ng lahat ng eyeliners. Pagkatapos ng investigasyon, napag-alaman na si Xiao Ru ay tila gumagawa ng kalokohan, ngunit siya ay talagang abala sa paghahanap ng isang tao. Ang lalaki sa larawang ito ay ang taong ginugol ni Xiao Ru ng maraming pera upang makahanap ng mga tao sa lahat ng dako. Chapter 3564. Ang cute talaga. Napapikit si Xiao Wang, ano ang pangalan ng lalaking ito? Ano ang kinalaman nito kay Xiao Ru? Hindi ako sigurado sa mga detalye, dahil sinabi ni Xiao Ru na maaaring may ibang pangalan ang taong ito, ngunit ito ay tila Aiwuya. Kilala rin bilang Martial God. Siya nga pala, sinabi rin ni Xiao Ru na maaaring may isang matandang lalaki na may kulay abong damit na tinatawag na Akyun sa tabi ng lalaking ito. Nagulat si Xiao Wang at bumulong, oo naman. Maingat na nagtanong si Huang Mengzhou, Ancestor Wang, kilala mo ba ang taong ito? Aloy ang magagandang mata ni Xiao Wang, at sumenyas siya kay Huang Mengqi. Halika rito. Nagmamadaling humakbang si Huang Mengzhou. Nang lapitan, iniunat ni Xiao Wang ang isang payat na kamay, pinunasan ito sa mukha ni Huang Mengzhou, at sinundan ng uso, hinahaplos pababa. Hay! Tuwang-tuwa si Huang Mengzhou kaya nanlamig ang buong katawan niya. Mengzhou, maganda ang ginagawa mo. Mas kapaki-pakinabang ka kaysa sa mga matatandang nasa ilalim ko. Originally, I will reward you well, pero may iba pang mga bagay ngayon, kaya sa ibang araw ko na lang magagawa. Namula si Huang Mengzhou. Ngayon, nanginginig na sinabi niya, ang kontrabida ay hindi nang ahas na magkaroon ng labis na pag-asa. Panghabang buhay na hangarin ng kontrabida na gawin ang kanyang makakaya para sa mga ninuno ni Wang. Bibigyan ka ni Zhu ng pagkakataon na kumilos ng maayos. Kaya, huwag kang magselos kay Huang Yao.
Napangiti si Huang Mengzhou na nahihiya. Kayo mag-ama, magkakasundo kayo. Muling sabi ni Xiao Wang. Nang marinig ito ni Huang Meng, nablangko ang kanyang buong ulo, at hindi siya naglakas loob na mag-isip ng malalim. Sa sandaling ito, biglang naging apoy ng phoenix si Xiao Wang at nawala sa silid. Muli itong lumitaw, at nasa pinakamataas na tore ng aklatan sa City Lord's Mansion. Sa kabilang banda, sa isang cornice, nakatayo ang isang maliit at magandang babae na nakasuot ng pulang damit. Iniimbestigahan mo ba ako? Ikaw si Xiao Ru. Inayos ni Xiao Wang ang maapoy na pulang phoenix pattern na damit sa kanyang katawan at nagtanong na may maamong ngiti. Sino ka? Malamig ang mga mata ni Xiao Ru. Mula nang dumating siya sa Hongmeng, sa unang pagkakataon, naramdaman niyang nakatagpo siya ng isang kalaban na walang ideya sa kanyang puso. Lahat sila ay nagsabi na wala ka sa ugali at tumatawa sa buong araw. Bakit ka nag-iingat kapag nakilala mo ang aking ninuno? Nakangiting sinabi ni Xiao Wang, maaaring ang ninuno na ito ay napakabangis at nakakatakot. Hindi, napakagwapo mo, ngunit may kakaiba kang amoy sa iyong katawan, totoo ang sinabi ni Xiao Ru. Gayunpaman, labis na nag-aalala si Xiao Wang. Naamoy niya ang mga damit sa kaliwa at kanan, at nagmamadaling nagtanong, ano ang amoy nito? Nasa ilalim ng palda mo. Natigilan sandali si Xiao Wang, at gumaling siya, at humajijek, bata ka pa talaga. Galit na sinabi ni Xiao Ru, ang ninuno na ito ay hindi bata. Oo, lalaki ang hinahanap mo, hindi dapat bata pa. Sabi ni Xiao Wang, kinuha ang larawang iyon. Gusto mong malaman, nasaan ang taong ito? Alam mo, ang malalaking mata ni Xiao Ru ay kumikinang sa mga bituin. Kung papayag ka, sa ngalan ng Lyman Phoenix Clan na lumahok sa kompetisyon na ito na may 8 pinto at manalo sa unang pwesto, dadalhin ka ng ninuno na ito upang makita siya. Kumunot ang noo ni Xiao Ru, bakit kita pagkakatiwalaan? Si Ai Xiao Wang ang unang babaeng magsasaka ng Hongmeng, ang asawa ng demonyong emperador, ang unang elder ng Hongmeng Phoenix Clan, ang ipinangako ko, si Jinko Yuyan, ay hinding-hindi magsisinungaling. Ano ang asawa ng demonyong emperador, ang unang babaeng magsasaka? Ikaw ang mga babaeng iyon sa Red Chamber ay may ganyang amoy sa iyong katawan, at sa tingin ko ay katulad mo sila. Matapang. Napag-alitan si Xiao Wang, ngunit mabilis na humajijek muli, so, alam mo kung ano ang lasa. Mukhang maliit ka lang. Bata ka pa. Galit na galit si Xiao Ru, sabihin mo sa akin, nasaan si Ye Wuya? Pumayag ka sa aking kahilingan, at sasabihin ko sa iyo. Pabirong sinabi ni Xiao Wang, o kaya, matatalo mo rin ang ninuno na ito. Humph. Eksakto. Ito ang unang pagkakataon na ang ninuno na ito ay nakatagpo ng isang Suzaku maliban sa akin. Matagal nang gustong maglaro si Xiao Ru, ngunit kumulo ang dugo ng Suzaku sa buong katawan niya, at pumasok siya sa estado ng hindi maaalis na pulang Lotus Phoenix. Ang Suzaku Shenwo ay naglabas ng malakas na presyon, at ang kalangitan sa buong Xiangay City ay tila nabahiran ng paglubog ng araw. Isang bulaklak na lotus na pulang dugo ang namumulaklak, tinakpan ni Xiao Ru ang kanyang katawan ng isang balahibo ng Phoenix, at muling lumaki ang kanyang katawan. Ang labanan sa pagitan ng mga batang babae ng Phoenix ay hindi nakatuon sa apoy ng Phoenix, dahil masyadong malakas ang paglaban ng bawat isa sa apoy. Sa makatuwid, ang tunay na kompetisyon ay ang kapangyarihang labanan maliban kay Feng Yan. Mukhang kalmado si Xiao Wang nang makita niyang pinatay siya ni Xiao Ru. Kakalabas lang niya ng apoy ng Suzaku sa buong katawan niya, nakatayo doon na hindi gumagalaw. Ang Phoenix ay pumailang lang sa langit. Naghagis ng uppercut si Xiao Ru na parang Phoenix bird, na tumama sa baba ni Xiao Wang sa gitna. Ngunit, si Xiao Wang ay nakatayo roon nang hindi man lang gumagalaw ni isang yapak. Paano ito posible? Hindi ka panipaniwala ang pakiramdam ni Xiao Ru, nanlaki ang kanyang mga mata. Malinaw na nataman niya ito. Kahit na may puwang sa kanilang paglilinang, paanong hindi man lang sila magkakaroon ng epekto? Magical skill. Ang talino ng babaeng ito. Hindi lamang ang pagsugpo sa paglilinang, kundi pati na rin ang isang makapangyarihang mahiwagang kasanayan na hindi niya maintindihan. Ito na ba ang limitasyon mo? Ngumiti si Xiao Wang at hinawakan ang pulso ni Xiao Ru. Hindi maganda. Napagtanto ni Xiao Ru na gusto niyang tumakas, ngunit huli na. Biglang, isang mapangwasak na pamimilit ang sumabog mula kay Xiao Wang. Ang mahabang buhok ni Xiao Wang ay naging kulay dugo na vermilion na apoy, at sa kanyang mga mata, bibig at ilong, may naglalagablab na apoy. Maging ang pulang damit ay ganap na nasunog, at ang balat ay naging gininto ang kulay sa buong katawan. Sa gininto ang balat, ang kulay dugo na pattern ng balahibo ng vermilion bird, tulad ng hindi mabilang na dumadaloy na mga putok ng dugo, ay partikular na nakasisilaw. Ang mga buto ni Xiao Ru ay madaling nadurog. Kaagad na sumunod, si Xiao Wang ay direktang sumipa gamit ang isang tuhod, tinamaan ang tiyan ni Xiao Ru, sinipa ang buong katawan ni Xiao Ru sa isang pulang dugo na tuwid na linya na pumutok sa hangin. Sa isang iglap, naramdaman ni Xiao Ru na blanko ang buong utak niya. Ang mga panloob na organo ay tila nabasag, at maging ang gulugod at sternum ay nabasag sa maraming bahagi. Dahil sa kapangyarihan ng pagsira sa mga tuyong at bulok na dahon, hindi siya makapaniwala na siya ay napaka-vulnerable.
Pagkatapos lumipad ng daan-daang milya, nahulog si Xiaoru sa ilalim ng bangin. Sa tumpok ng mga durog na bato, ang katawan ni Xiaoru ay nag-apoy ng vermilion bird, at pagkatapos mag-apoy ng bato, siya ay mabilis na isinilang mula sa abo. Gayunpaman, si Xiao Wang ay direktang humakbang sa isang divine fire portal at lumapit sa kanya. Sa sandaling lumitaw si Xiao Wang, ang buong lambak ay naging isang purgatorio ng lava. Ang mukha ni Xiaoru ay mapatla, at tinitigan niya ng blanko ang babaeng nasa harapan niya na kamukha ng vermilion bird goddess of war. Napakalakas. Siya ay isang henyo mula sa kapanganakan, at nadama na ang paglilinang ay kasing simple ng inuming tubig. Maliban kay Ye Wuya, hindi niya masyadong sineseryoso si Ye Fan, ang layunin ng espada sa antas ng emperador. Tutal, lahat sila ay desperadong naglilinang, at sila ay kumakain, umiinom, at nagsasaya. Kung seryoso sila, magiging madali para sa kanila na malampasan sila. Unti-unti, wala nang gaanong interes si Xiaoru sa paglilinang. Anyway, lahat ng nakilala niya ay ganoon. Ngunit sa pagkakataong ito, lubos siyang nabigla. Kaya, maaaring napakalakas ng bloodline ng Phoenix. Tsaka may ganyang Phoenix girl, hindi ko alam kung ilang beses na mas makapangyarihan sa kanya. Napakatalino mo at may magandang pisikal na pundasyon, ngunit, hindi mo natingnan ng maayos ang iyong potensyal. Si Xiao Wang ay lubos na nasiyahan, kung handa kang matuto mula sa ninuno na ito ng may bukas na isip, tiyak na gagaling ka. Ikaw ito ang gininto ang katawan ng Indestructible Suzaku Scarlet Emperor God Fire. Oo, ito ang huling anyo ng Phoenix Golden Body. Ngunit kahit na ang ninuno na ito ay hindi gumamit ng trick na ito, hindi mo ako kalaban. Tumawa si Xiao Wang. Sabi, nagmula ka sa isang barbarian na background, at bihirang maabot ang kaharian ng Suzaku. Kung gusto mong makabisado ang banal na apoy ni Suzaku, ang ninuno na ito ang iyong pinakamahusay na gabay. Kinagat ni Xiaoru ang kanyang ibabang labi at ibinuga ang kanyang bibig. Totoo ba ang sinabi mo kanina? Hanggat sinusubukan mo ang iyong makakaya na lumahok sa kompetisyon, hinding-hindi sisirain ng ninunong ito ang kanyang pangako, at tuturuan ka ng buong puso. Humph! Huwag kang magsisi, mabilis akong matututo. Simbahan kung papatayin mo ako, sisipain din kita. Haha! Inalis ni Xiao Wang ang gininto ang katawan ni Shenwo, naglakad ng hubot-hubad sa harap ni Xiaoru, at itinaas ang baba ng babae gamit ang kanyang mga daliri. Ang cute talaga, halos maabyutin ko na ang mahal kong anak. Aba, hihintayin ko ang araw kung kailan mo ako sisipain. Chapter 3565 Another Magical Use. Huwag mo akong hawakan. Ang cute mo. Hindi bata ang ninuno na ito. Malakas na umiling si Xiaoru at binuksan ang kamay ni Xiao Wang. Ang maliit na mukha ay puno ng pag-aatubili, ngunit may ilang kawalan ng magawa. Ang iyong mahiwagang kasanayan ay inspirasyon ng muling pagsilang mula sa abo, tama ba? Tanong ni Xiaoru. Bahagyang nagulat ang mga mata ni Xiao Wang, at sinabi niya ng hindi inaasahan, paano mo ito nakita? Ito lang ang pakiramdam, sabi ni Xiaoru. Tulad ng inaasahan sa isang magandang panla na nagustuhan ng aking mga ninuno, ito ay pag-unawa. Gaano man kahirap magtrabaho ang mga pangkaraniwan na iyon, hindi sila makakabawi sa talento. Lalong nasiyahan si Xiao Wang, kung gusto mo, matatanggap ka ng ninuno na ito bilang isang disipulo o kahit isang matuwid na anak na babae. Ayoko. Maya-maya, sisirain ko ang iyong magic skills at papaluhod kita. Humingi ka ng awa. Mukhang confident si Xiaoru. Ngumiti ng kaakit-akit si Xiao Wang, at walang sinasabi, kinaladkad si Xiaoru sa portal. Bumalik sa Hongmeng, ang dalawa ay nanirahan sa isa pang patio. Walang tigil si Xiao Wang, na nagbahagi ng ilan sa kanyang sariling karanasan sa paglilinang ng walang itinatago. Hindi nawala ang galit ni Xiaoru sa sandaling ito, at nang pakinggan niya ang kanyang karanasan sa cultivation, medyo seryoso ang kanyang ekspresyon. 8 beses. Hindi napigil ang mapabulalas ni Xiaoru nang marinig niyang sinabi ni Xiao Wang na 8 beses siyang isinilang mula sa abo, at siya ay isang vermilion bird mula sa abo ng ika-8 kaharian. Hindi katakataka na hindi kita matatalo. Kakapasok ko lang sa Suzaku, napakalayo ko na, ungol ni Xiaoru. Ngumiti si Xiao Wang at sinabi, kaya, kung gusto mo akong sipain, kailangan mong magsikap. Nasa Hongmeng ka, may kalaban ka ba? Tanong ni Xiaoru. Natural na may iilan, ngunit kung gusto mong sabihin na maaari mo akong panaluin, kahit na ito ang Panginoon ng Nine Heavens Palace, ang 8 kalamidad na Qinglong Feng Jishao, ay maaaring hindi ito magagawa. Ngunit kapag ang dugo ng Shenlong ay umabot sa Qinglong, tiyak na malalampasan nito ang dugo ng Phoenix. So ano? Ang bloodline ay sukat lamang ng combat power, at anumang bloodline ay may sariling merito. Matigas na sinabi ni Xiao Wang, roar, kailangan mong tandaan na ang pamilya ko sa Phoenix ay tila pangunahing atake, ngunit sa katunayan ito ay master. Ang tunay na nagwagi ay hindi manalo, ngunit hindi kailanman matatalo. Kung mas advanced ang realm, mas mahirap matukoy ang mananalo, dahil kahit na makakuha ka ng isang kalamangan, mahirap talagang patayin ang iyong kalaban. Kaya, ang kailangan mong gawin ngayon ay hindi upang makabisado ang higit pang mga kakaibang kasanayan sa Fengwu Jiushan, ngunit upang makahanap ng mga paraan upang mapabuti ang mga bloodline at palakasin ang katawan.
Kapag hindi ka matalo ng kalaban sa maikling panahon, makikita ang mga pakinabang ng pamilya ko sa Phoenix. Napakalinaw. Nagpout si Xiaoru, bagaman napakamakatwiran mo, hindi mo ako pinahihintulutang tawagin akong roar, hindi kita nanay. Little cutie, hindi ba ako pwedeng maging ninang mo? Naaawang tanong ni Xiao Wang na tila sinusuyo ang isang bata. Bawal mo akong kausapin ng ganito. Hindi bata ang nunong ito. Napatalon si Xiaoru sa galit. Humajijek si Xiao Wang, inabot at mabilis na hinawakan ang buhok ni Xiaoru, pagkatapos ay umiwas ng tingin. Sa mga araw na ito, ikaw ay naglilinang ng mabuti, at bibigyan ko ng pansin ang iyong paglaki. Nangako ka sa akin. Sabihin mo kung nasaan si Ye Wuya. Huwag kang mag-alala, ang ninuno na ito ay walang puso na magsinungaling sa iyo. Ang boses ni Xiao Wangge ay nawala sa malayo, at sa paligid ng bakuran na ito, mayroong 4 na primordial forces ng tubig, apoy, at hangin. Isang malaking magic circle ang Bamalot sa maliit na mundo kung saan matatagpuan ang buong bakuran. Sinubukan ni Xiaoru na lumapit sa malaking 4 na kulay na light curtain at gustong lumabas, ngunit diretso siyang natamba at halos samuka ng dugo. Napakalakas ng mahusay na porma sayo ng Kimen. Naabutan nila ang sulat kamay ni Ye Wuya. Sol M na ang mukha ni Xiaoru, ngunit gamaan ang loob niya. Malaki ang posibilidad na ang gayong malakas na tao ay hindi magsisinungaling. Dapat talaga niyang malaman kung nasaan si Ye Wuya. Sa kabilang banda, bumalik si Xiao Wang sa tirahan ni Jian Yuzo. Yuzo, bumalik na si nanay, pasensya na, medyo natagalan. Nakita ni Xiao Wang na si Jian Yuzo ay tahimik na tumitingin sa scroll, at wala na siyang kaguluhan, at may nakitang kaginhawaan sa kanyang mukha. Bakit palagi mo akong tinititigan? Bakit, hindi ako nababasag ng mga bagay, hindi ka sanay? Itinaas ni Jian Yuzo ang kanyang ulo at ninisyon. Mabilis na umiling si Xiao Wang, hindi, iniisip ko lang na ang anak ko ay may napakagandang ugali, siya talaga ang pinakamagandang babae sa mundo. Hindi, walang anuman ito kumpara sa iyo, ang ninuno ni Wang na nabighani sa hindi mabilang na mga lalaki, sarkastikong sabi ni Jian Yuzo. Daan. Hindi ito sineryoso ni Xiao Wang, ngumiti at sinabing, anong klaseng libro ang gusto mong basahin, may ipapadala pa ako, para hindi ka mainip. Hindi, pare-pareho lang naman, para lang magpalipas ng oras. Tanong ni Jian Yuzo, nahanap mo ba ang babaeng iyon na nagngangalang Xiaoro? Lumabas ng personal si nanay, natural na hindi siya makatakbo. Paano, sigurado ka ba sa Baman Grand Competition? Siguro makapasok ka sa top 4, pero ang pagkapanalo sa championship ay halos imposible. Siguro, kahit na siya ay sapat na savvy, ang oras na ibinigay sa kanya ay masyadong maikli, Xiao Wang said. Hindi ba ibig sabihin walang kwenta? Kung hindi mo kukunin ang unang pwesto, paano mo makukuha ang atensyon ng patron? Mahiwagang ngumiti si Xiao Wang, huwag kang mag-alala, baby girl, itong Xiaoro ay may isa pang kahangahangang epekto. Kahit na hindi mo makuha ang unang lugar, marahil ay magkakaroon din ng hindi inaasahang pag-aani. Mukhang naguguluhan si Jian Yuzo, ano ang iniisip mo? Sinusubukan mo bang kalkulahin ang patron saint? Sa ngayon, mahirap sabihin. Si nanay lang ang makakasiguro sa iyo na lahat ng ginagawa niya ay para sa kapakanan ng alagaan ka. Saglit na nag-isip si Jian Yuzo, pagkatapos ay nagsabi, naiinip na ako dito, gusto kong samahan ako ni Ayu. Ayo. Miyembro ito ng Dark Sect kung tutusin, hindi katulad mo, nakasimangot si Xiao Wang. Hindi ako masyadong nagtatanong, tingnan ko si Ayu, gusto kong masigurado ang kaligtasan niya. Bakit, hindi ba? Tapos aalis na ako. Nang makitang malapit ng magalit si Jian Yuzo, mabilis na sinabi ni Xiao Wang, okay. Umaasa si nanay sa iyo, hayaan mong pumasok ang bata at makita ka. Malapit na. Nagpatuloy si Jian Yuzo sa pagbabasa, isang kislap ng liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata. Makalipas ang 2 araw. Human Alliance, Central State Alliance punong tanggapan. Dinala ni Bai Wumeng ang ilang master sa conference hall. Wuming, sa tingin mo ba ay masyadong sineseryoso ako ng babaeng si Su Qingzhou? Naghintay ako dito para makita ang mukha mo at ng Sword God. Sa tingin ba niya ay subordinate tayo? Ang matandang multo ng Ding Group ay napag-alitan, na may ekspresyon kung sino ang may utang sa kanya, habang si Bai Wumeng ay walang ekspresyon. Matandang aswang, ilang beses ko bang sinabi sa iyo na ang lugar na ito ay hindi isang ordinaryong kagubatan? Gusto mo bang maging katulad ni Elder Feng Linwan? Tumawa si Feng Yu. Ang matandang multo ay nagpout, at ngayon ay tahimik. Habang nag-uusap sila, lahat sila ay pumunta sa conference room. Sa sandaling ito, naruroon na si Su Qingzhou at iba pang mga kababaihan at ilang tao mula sa 3 Absolute at 10 Honors. Ayo. Nang makita ang matipunong lalaki na may itim na tela na nagkatikip sa kanyang mga mata, nagbago ang ekspresyon ni Bai Wumeng. Halatang hindi niya inaasahan na makakita ng grupo ng mga tao dito. Ang susi ay alam ng lahat ng ananmen na si Ayo, ang tusong itim na apoy, ay ang ampon ng demonyong emperador na si Jian Zizai at ang pinagkakatiwalaan ni Prinsesa Jian Yuzo. Bukod sa pagbabantay sa panig ni Jian Yuzo, wala itong ibang gawain, kaya paano ito makikita dito sa hindi kalayuan daan-daang milyong light years?
Kabanata 3566 na ano ang gusto mo? Bai Wumang. Bahagyang tumingin si Ayo kay Bai Wumang, at ang iba ay hindi rin tumingin sa kanila. Nandito na ang lahat. Sinagot ni Su Qingzhou ang mga salita sa oras na ito at sinabi, Bai Wumang, kung sino ang taong ito, dapat mas kilala mo kaysa sa amin. Siya ang pinagkakatiwalaan ni Jian Yuzo, ang nagdulot sa iyo na magdusa ng mabibigat na casualty. Huwag mong sabihin sa akin, siya ay dumating upang magkubli, at naniniwala ka. Malamig na sinabi ni Bai Wumang, maliban kung si Jian Yuzo ay pumunta rito ng personal, o papatayin ang lalaking ito, hindi niya ipagkakanulo ang babaeng iyon. Nagmamadaling naglabas ng maruming notebook ang sikat na aktor at tuwang-tuwa siyang nagsimulang mag-record. Ito ay isang magandang materyal, ang mood ay nasa lugar, maaari kang gumawa ng isang script. Nanlamig ang mukha ni Ayu, at bigla siyang sumulpat para putulin ang notebook. Halos kasabay nito, sa likod ni Bai Wumang, si Ho, isang babaeng nakamaskara na may 2 kutsilyo, ay mabilis na tumakbo at naabutan si Ayu. Naglabas ng mahabang kutsilyo si Ho at huminto sa harap ni Ayu. Mas mabuting huwag kang gumalaw, malamig na sabi ni Ho. Anong ibig mong sabihin? Huwag hayaang malikha ang sining. Galit na sabi ni Wu Yiminglang. Direktor, manahimik ka sa akin. Seryosong negosyo ang pinag-uusapan natin. Si Huang Wanro ay dumighay, ang kanyang mukha ay namula sa kalasinggan, hawak ang isang alak na lang sa kanyang kamay, at sumisigaw ng malakas. Napatingin si Ayu sa grupo ng mga taong naruroon at bumantong hininga. Hindi ko talaga maintindihan, paano nilalagay ang pangunguna sa hukbo ng Hongmeng sa mga kamay ninyo. Sinusuportahan ko ito, hindi ko maintindihan. Nagmamadaling nagtaas ng kamay ang matandang multo. Napabuntong hininga si Su Qingzhou, itong si Mr. Ayu ay pumunta rito na may dalang sulat mula kay Miss Jian Yuzo. Pinadala siya ni Jian Yuzo dito. Si Bai Wumang at ang iba ay nagpakita ng pagkagulat. Tama, ngunit dahil hindi kami sigurado kung ang nilalaman ng liham na ito ay totoo o hindi, kailangan namin ang iyong tulong upang matukoy ito. Sabi ni Su Qingzhou, at nag-abot ng sulat kay Bai Wumang. Matapos itong paghiwalayin ni Bai Wumang at tingnan, unti-unting nagdilim ang kanyang kutis. Feng Yu. Kinuha ni Feng Yu ang sulat at tiningnan ito, ang kanyang mukha ay natigilan. Si Jian Yuzo talaga. Ngumisi si Ayu, paano ko mapeke ang letterhead ng aking babae? Ito ay hindi isang pamemiki na letterhead, ngunit ang nilalaman ay talagang hindi ka panipaniwala. Blanco ang tanong ni Bai Wumang, Baman Grand Competition, napaka-importante ba talaga sa pagkakataong ito? Hindi ko alam, pero ang sabi ng ginang ay oo, iyon na, diretsyong sabi ni Ayu. Feng Yu daw, ang ibig sabihin ni Jian Yuzo sa pagkakataong ito ay ang 8-door competition, ang patron saint ng Hongmeng ang personal na hahalili. Kapag napatunayan ng sinuman ang kanilang lakas sa kompetisyon ng 8 pinto, maaari silang magtatag ng isang malapit na relasyon sa patron saint. Tama iyon, sabi ni Su Qingzhou. Sinabi ni Miss Jian Yuzo na hanggat handa kaming lumahok, buong-buo niyang susuportahan kami at tatayo sa aming panig. Sabi ko bakit kamakailan lang, ang pangunguna ni Hongmeng ay natigil, ito pala ay naghihintay. 8 great competitions. To be exact. Ang Petronas ay hindi nagtiwala sa kasalukuyang grupo ng mga tao, at nagpaplanong ipamahagi muli ang kapangyarihan. Bai Wumang, ang Petronas ba ay may napakalakas na kapangyarihan? Kaya ba niyang kontrolin ang lahat sa Hongmeng? Hindi makapaniwalang tanong ni Xiao Ziner. Oo. Walang pag-aalinlangan na sumagot si Bai Wumang. Sa teoryang, dahil ang Petronas ay sumasalungat sa kasalukuyang pangunguna, ito ay talagang isang pagkakataon para sa amin na mga disadvantaged. Bumalik ang emperador at nagsabi, lahat, huwag kalimutan, ang Diyos ng Espada ay wala rito, at maging ang hari ng Sibat ay hindi pa bumabalik. Ang ating lakas ay lubhang nabawasan. Ito ay dahil sa pangmatagalang digmaang sibil, na umuubos ng maraming kapangyarihang pang-combat, at kung hihintayin natin ang pagbabalik ng mga pioneer, hindi maisip. Kaya, sa palagay ko kung mayroon kang pagkakataon na maging aktibo muli, dapat mong subukan ang iyong makakaya. President Emperor, basta-basta lang ang sinabi mo. Ang pagkukusa sa pag-atake ay maaari ding nakapananalo sa sarili. Nagpout si Jihei at sinabing, kung gayon si Jian Yuzo ay may marangal na katayuan, anak ng isang demonyong emperador, at anak ng unang babaeng magsasaka ng Hongmeng. Anuman ang maging sansinukob, may kinalaman ba ito sa kanya? Siya ay nakadamit ng magagandang damit at pagkain, bakit mo pinapahalagahan ang ating buhay? Mataimtim na sinabi ni Ayu, ang aking binibini ay hindi ganoong klaseng tao. Siya ay mabait at nagmana ng kabaitan ng aking ampon. Lahat ay may pagkamakasarili. Ayu, ano ang gusto ng iyong ginang? Tanong ni Hua Feihua. Natahimik sandali si Ayu, at pagkatapos ay nagsabi, Miss. Hate madam, gusto niyang maghiganti kay Hongmeng. Gusto niyang bumalik ang adoptive father niya. Gusto niya ng kalayaan. Ang boses ni Ayu ay puno ng ayaw at galit. Tahimik ang meeting room. Naniniwala ako sa kanya. Tumango si Bai Wumang, nagpakita rin ng pangunawa si Feng Yu at iba pa. Hehe.
May kasabihan, ang mga desperado ng grupong Hai, kung talagang itataas nila ang bandila ng demonyong emperador, handa pa rin silang lumaban kay Hongmeng. Ang demonyong emperador na si Jian Zizai at Hongmeng ay gumawa ng iba't ibang kasunduan. Ngunit ang mga angka na iyon ay lihim na pinipigilan ang angka ng demonyo. Sa ngayon, wala pang 1/10 bahagi ng sangkatauhan sa Hongmeng, at ang malaking bilang ng mga master ay maaari lamang magtrabaho bilang mga kuli sa madilim na pinto. Kaya lang, masyadong makapangyarihan ang Petronas, at ang angka ng demonyo ay walang pinunong mamumuno, kaya hindi sila nang ahas na magrebelde, at wala silang kakayahang magrebelde. Ngunit sa pagkakataong ito, lumabas ng personal ang Petronas, na nagpapakita na wala na siyang tiwala sa mga tao ng angka na ito. Tumawa ang matandang aswang. Kumunot ang noo ni Feng Yu at sinabing, ngunit ang 8-sex competition, makatuwirang sabihin na lahat sila ay kabilang sa 8. Kahit na mayroon tayong pagpipilian, paano natin makukuha ang mga kwalifikasyon? Sa tulong ni Princess Jane, susuportahan ito ng kapangyarihan sa likod ng angka ng demonyo. Hindi mahirap maging kwalipikado. Bukod dito, ang Petronas ay para sa kinabukasan ng lahat ng karera, at ang mga kwalifikasyon para sa kompetisyon na may 8 pinto ay tiyak na maluwag. Gusto ko talagang itago sa matanda, halos imposible, pero basta ang layunin ay pareho lang, hindi magiging seryoso ang Petronas. Ngumiti ng masama ang matandang multo, ang grupo ng mga matandang pagong ay sadyang nagpipigil upang pasayahin ang Petronas. Kung talagang hihintayin mo si Feng Jixiao na lumapit at ipaghiganti ang kanyang anak ng isang bastardo. Kung wala ang Sword God, hindi namin alam kung paano kami namatay. Matapos ang mahinahong pagsusuri, tumanggo ang lahat. Mas mabuting samantalahin ang pagkakataon kaysa maghintay na mamatay, ang balik ng emperador. Sinabi ni Su Qingzhou, kung ganoon ang kaso, opisyal na kaming makikipagtulungan kay Miss Jian Yuzo, at tutukayan namin ang isang mahusay na kandidato sa lalong madaling panahon at pupunta kami sa Hongmeng. Ang tugon doon ay depende sa pag-aayos ni Miss Jian Yuzo. Kung tutusin, sa ilalim ng anong pangalan kakasali? Dobby, wala tayong oras para mag-ayos dito. Sinabi ni AU, wala si Dobby sa Hongmeng, ang aming angka ng demonyo ay may kakayahang ayusin ito, at kung kumilos ang dalaga, hindi mamamatay ang iyong mga tao. Ngumiti si Su Qingzhou, kung gayon, hiling ko sa atin ang masayang pagtutulungan. Kaagad, sumagot si Su Qingzhou kay AU at hiniling na bumalik siya kay Jian Yuzo. Nang matapos ang pulong, tinawag ni Su Qingzhou si Xiao Ziner at ang kanyang mga anak na babae upang pumunta sa kanyang opisina. Ziner, Yuner, tingnan mo ulit ang sulat. Hindi ba ito ang sulat na ibinigay ni Jian Yuzo? Nabasa ko na ito, sabi ni Xiao Ziner. Si Du Yuner ay maingat, at biglang nagningning ang kanyang mga mata. Ate, tingnan mo itong liham, bawat salita sa dulo, basahin mo. Sumimangot si Xiao Ziner at sinabing, sasali si Xiao Ru sa kompetisyon. Ancestor Xiao Ru. Kabanata 3567 wala akong sinabi. Sandaling natigilan ang magkapatid. Kahit na matagal na nilang hindi nakita si Xiao Ru, talagang napakalalim ng impluwensya ng ninuno sa kanila. Lalo na si Xiao Ziner, halos tumangala siya sa mga bakas ng paa ni Xiao Ru sa una, at patuloy na humahabol, at pagkatapos ay dahan-dahan niyang tinuon si Ye Fan. Baka nagkataon lang. Hulaan ni Du Yuner. Umiling si Su Qingzhou, malamang, sinadya niyang gumamit ng dalawang medyo hindi sikat na salita para makabuo ng impormasyong ito. Kung gayon bakit hindi niya sinabi sa amin ng diretsyo? Bakit ito nakakubli? Hindi rin alam ni Jian Yuzo. Si Xiao Ru ba ay isang kakilala natin? Kung hindi, natural na hindi natin mahahanap ang pangungusap na ito. Kung oo, masasabi niya sa atin sa pamamagitan ng pangungusap na ito na talagang tinutulungan niya tayo. Sa tingin mo, hindi dapat kilala ni Bai Wumang at ng iba pa si Xiao Ru, at ang makakakita ng impormasyong ito ay ang panig ng Human Alliance. Pinahalagaan ni Jian Yuzo ang kapangyarihan ng Sword God. Alam niya na para ganap na i-shuffle ang mga card, kailangang umasa sa emperador. Sword. Bamulong si Du Yuner, kaya, itong Jian Yuzo ay talagang maingat. Kung walang ganoong pamahalaang lungsod, paano magiging posible na makipagtulungan sa isang tulad ni Feng Jixian sa Anmen? Sabi ni Su Qingzhou. Sinabi ni Xiao Ziner, nagpunta roon si Ancestor Xiao Ru, at gusto niyang lumahok sa kompetisyon. Karapat-dapat talaga itong maging matandang lalaki. Well, sasali rin ako sa pagkakataong ito. Hindi ka makakapunta, tiyak na pagtanggi ni Su Qingzhou. Bakit? Sa tingin mo hindi ko kaya? Nagalit si Xiao Ziner. Siya ay patuloy na naglilinaw, nagsusumikap ng higit sa sinuman, upang maging isang malakas na payong para sa lahat. Ziner, ang iyong walang katapusang batas ay may malaking potensyal. Umaasa pa rin ako na maupo ka sa likuran. Same time na sinabi ni Su Qingzhou, kung hindi na makakabalik ang iyong asawa, umaasa pa rin sa iyo ang lahat, hindi ka dapat magkaproblema. Matapos itong marinig ni Xiao Ziner, hindi na siya nagalit, at medyo makatwiran ang pakiramdam niya. Tahimik na sinulyapan ni Du Yuner ang kanyang matandang kapatid na babae, at mapait na ngumiti sa kanyang puso, talagang nanunuyo ang mahal niyang kapatid na ito. Ngunit hindi rin ito isisiwalat ni Du Yuner. Kung tutusin, ayaw niyang pumunta si Xiao Ziner sa ganoong klase ng singsing.
Kung hindi ako pupunta, sino ang dapat pumunta? Ang 8-door competition na ito ay talagang isang magandang pagkakataon. Pagkatapos ng lahat, maaari kong direktang makipag-ugnayan sa Patron Saint ng Hongmeng. Kung maaari kang magkaroon ng magandang relasyon sa Patron Saint, magiging maayos ang lahat sa hinaharap. Sinabi ni Xiao Ziner, gusto mo bang palayain si Feng Xiaotian? Ang lalaking iyon, ilang tao sa Hongmeng ang makakatalo sa kanya, tama ba? Kung si Elder Feng Xiaotian, talagang malaki ang posibilidad na manalo sa championship. Ngunit ang problema ay, kapag pumunta siya sa Hongmeng, tinatayang hindi siya makakaligtas sa 8-sex grade competition. Nanlamig ang mga mata ni Su Qingzhou, huwag kalimutan, pinatay niya si Feng Linhuan ng Jiushang Tiaingong, at matagal na itong tinak sa mga mata ni Feng Jixiao. Kumunat ang noo ni Xiao Ziner at sinabing, ibig mong sabihin, masyadong malakas, kaya walang suspense. Sa halip, nahuhulog ito sa isang hindi magandang sitwasyon, na nagiging sanhi ng paglundag ng kalaban sa pader at pumatay ng mga tao. Oo, gaano man kalakas si Feng Xiaotian, imposible iyon. Ang pakikipagkompetensya sa isang asul na dragon ng 8 kalamidad, sa harap ng kapangyarihan ng oras, ang buhay at kamatayan ay masyadong hindi mahuhulaan, sabi ni Su Qingzhou. Tama ang Qingzhou, ang Hongmeng ay teritoryo ng ibang tao, kahit na tinulungan kami ni Jian Yuzhou na makuha ang kwalipikasyon para sa kompetisyon, hindi ito magiging ligtas. Pumasok din sa oras na ito sina Ning Zimo, Ling Yuwei at iba pang mga babae. Dapat malakas ang mga taong ipinapadala natin, at pangalawa, hindi sila dapat maging target ng pambabatikos ng publiko, at pangatlo, dapat tayong magtiwala sa kanila. Tanong ni Ziner. Bagaman makapangyarihan ang ninuno na si Xiao Qingshan, wala siyang intensyon na manalo, at sa antas ng labanang iyon, natatakot ako na hindi siya sapat, umiling si Xiao Waiso. Sa totoo lang, si Bai Wumeng ang pinakaangkop. Siya mismo ang nagsabi na kakaunti ang mga tao sa Hongmeng ang kanyang kalaban, ngunit siya ay isang taksil ni Hongmeng, at sa pangkalahatan ay imposibleng maglaro, bamantong hininga si Ling Yuwei. Namilog ang mga mata ni IR at sinabi niyang, I have a recommended candidate. WHO. Napatingin sa kanya ang mga babae. Malamang kilala ko kung sino yun. Nag-isip si Su Qingzhou, nasaan siya ngayon? Napangiti si IR, sa huling pagkakataon na nakita ko siya, naglilinang ako sa Purgatory Fire Lake. Hindi ko alam kung saan. The Endless Sea, itinikom ni Zhuguang ang kanyang mga labi at ngumiti, nagpunta siya doon. Sindi ng kandila, alam mo ba kung sino ang pinag-uusapan natin? Tanong ni L. Giggle. Kung gusto mong manalo sa ganoong antas ng kompetisyon, dapat mayroon kang pinakamahusay na paraan na wala sa mga ordinaryong tao. Ang masining na paglilihi ng emperador ay ang pinakamahusay na trump card. Pagkatapos, sinabi ito ng Candlelight, lahat ng mga babae ay biglang napagtanto. Ang ikalawang kaharian, Overlord of the Sea, ang Sea Devil World ng Jeros. Ang walang katapusang tubig dagat ay napakalalim dito. Kung titingnan sa malayo, sa katunayan, ang buong kalawakan ay sakop ng karagatan. Sa oras na ito, sa dagat, isang demonyo na may taas na ilang libong metro, hindi mabilang na makapal na mga braso, at isang buong katawan na bughaw, ay nakikipaglaban ng malapitan sa isang malakas na lalaki na nasusunog sa apoy ng gintong dragon. Tinamaan ito ng libu-libong braso at kamao ng mga demonyo, at sapat na ang lakas para durugan ang mga bituin. Ngunit ang maikling buhok na matipunong lalaki ng Shenlong clan ay talagang isang paalang na kutsilyo, nakatayo sa gitna ng hangin, at nabangga ang demonyong kamao na ito, nang walang kurap. Sa bawat oras na sumuntok ang lalaki, isang hindi nakikitang layunin ng gininto ang kamao ang natigilan sa likod ng kamao ng Diablo sa dagat. Kahit gaano pa kalakas ang suntok ng demonyong dagat, kayang kayanin ng kamao ng lalaki ang isa. Ang shockwave lang na kumakalat, nag-aalis ng mga alon na libu-libong metro ang taas. Masaya, masaya, tumawa ng malakas ang lalaki habang sumusuntok ng malakas. Nakakatuwa talaga ang Tai Shi Plane. Habang nagsasaya ang lalaki, lumipad sa hindi kalayuan ang isang puting dilag na may mahabang amber na buhok at isang kaakit-akit na dilag na may maitim na pulang buhok. Ancestor Ren Tianquo, Demon King Jeros. Ang dalawang anak na babae ay sina IR at Feng Qinglan. Ha? Ikaw ba? Tumigil si Ren Tianquo sa pagsuntok at tumalikod. Ang inirekomenda ni IR ay ang Dragon Fist Emperor. Bagamat pagkatapos na umalis sa Honghuang, ang lahat ay walang kinalaman kay Ren Tianquo, ngunit binigyan pa rin nila ng maigi na atensyon ang gayong ninuno sa antas ng emperador. Sa pagdaragdag ng network ng intelligence ng Blue Rain at Candlelight, ang kinaroroonan ni Ren Tianquo ay karaniwang palaging nalalaman. Hindi nagtagal, nag-organisa si Su Qingzhou ng isang piging at nag-imbita ng ilang matandang kaibigan mula sa Honghuang. Nagkataon na si Ayer ang namamahala sa pag-imbita kay Ren Tianquo, ngunit dahil nalaman niya na si Ren Tianquo ay nakaranas ng breakthrough critical period, hindi siya nakadalo. Sa oras na iyon, natuklasan ni Ayer na hindi sinasadyang itinaas ni Ren Tianquo ang kanyang lakas sa isang kahangahangang antas. Ancestor Tianquo, bakit ka napunta sa walang katapusang dagat? Tanong ni Feng Qinglan.
Nakangiting sinabi ni Ren Tianquo, narinig ko na ang pinakamalakas na laban ng santukan ay sina Feng Xiaotian, ang Gun King at si Jerose. Si Feng Xiaotian ay ang senior ng kanyang sariling angkan, at ang Gun King ay wala sa Heavenly God Kingdom, kaya natural na kailangan kong makipag-usap muna sa pangalawang Demon King. Sinabi ni Jelos, kaya alam mo. Itong kapatid na si Ren Tianquo, ang kamaunang emperador ay talagang makapangyarihan, at hindi ito magagamit ng hari. Haha, Demon Lord Jeros, alam ko. Hindi mo pa ginagamit ang buong lakas mo, kaya hindi mo na kailangang iangat ito ng ganito, sabi ni Ren Tianquo na may matapang na ngiti. Sinabi ni Feng Qinglan, Ancestor, natatakot ako na kailanganin ko munang matakpan ang iyong yaksing. Mayroon akong hindi magandang kahilingan. Sana ay mapag-isipan ito ng ninuno. Ngumisi si Ren Tianquo, pumayag ang ninuno na ito. Senyor, wala kaming sinabi, bakit ka pumayag? Nagulat si Ayer. Kabanata 3568. Kahit ano, kailangan ko lang ng isang pares ng kamao mula sa matanda. Salamat sa Sword God na umatras sa kalaban noon, sa pagkakataong ito ang pamilya ng Sword God ay may kinalaman sa matandang lalaki, at ito ay dapat na napakahalaga. Ito ay pampubliko at pribado, paano magkakaroon ng dahilan para tumanggi? Naglakad si Ren Tianquo, ngunit din ng maraming damdamin. Noong una siyang pumasok sa Taishi, mahirap para sa kanya na makitungo sa kahit isang maliit na general ng demonyo, dahil ang kabilang partido ay may primitive na kapangyarihan. Bahala pa rin si Ye Fan na bumalik para tulungan siya. Ang kanyang marangal na kamao ng imperial ay napakapagpakumbaba, na nagpaparamdam kay Ren Tianquo ng labis na kahihiyan. Matapang pagkatapos malaman ng kahihiyan. Si Ren Tianquo ay likas na matalino at matalino, kung hindi siya magiging pinakamakapangyarihang angkan ng Shenlang pagkatapos ni Ji Xuanyuan. Nang si Ye Fan at ang iba pa ay nasa eroplano ng Taishi, hakbang-hakbang patungo sa tuktok, humakbang din si Ren Tianquo mula sa kaguluhan patungo sa pagbukas ng kalangitan, at maging sa kaliwanagan. Ang kanyang malupit na layunin ng kamao ay patuloy ding nakikipaglaban sa mga kapangyarihan ng iba't ibang grupong etniko, at sumailalim sa isang husay na pagpapabuti. Masasabing kung hindi niya nakilala si Ye Fan, ang limitasyon ng kanyang buhay ay nasa eroplano ng Teiso. Walang mga kakumpetensya, stagnant, at sa wakas ay nawasak sa Teiso. Ang hitsura ni Ye Fan ay nagdala sa karera ng paglilinang ni Ren Tianquo sa isang ganap na kakaibang taas. Hindi siya kailanman nagkusa na hanapin si Ye Fan at ang iba pa. Una, naisip niyang hindi siya sapat na malakas at ayaw niyang maging pabigat. Pangalawa, nagpipigil din siya ng lakas at gusto niyang maabyutan si Ye Fan. Gayunpaman, bago siya magkaroon ng pagkakataon na lumaban kay Ye Fan, labis din siyang nag-alala nang malaman niya ang balita ng pagkawala ng Sword God. Sa ganoong pagkakataon, hindi na makaupo si Ren Tianquo, kusang loob, at gustong gawin ang kanyang bahagi. Ancestor Tianquo, dahil ito ang kaso, mangyaring sundan kami sa alyansa. Sina Feng Qinglan at Ayer ay tumingin sa matanda ng may paghanga at magalang na inanyayahan siya. Magalang na sinabi ni Jelos, Brother Ren Tianquo, hindi naging masaya ang mga araw na ito, at magkakaroon tayo ng magandang talakayan sa hinaharap. Tumawa ng malakas si Ren Tianquo, iyon na. Ngayon, dahil sa pambihirang panahon, ang unang pagkakataon ay binuksan na ng pangalawang kaharian ang hanay ng teleportasyon. Nalaman din ni Ren Tianquo ang tungkol sa pangkalahatang plano sa pagbabalik kasama ang pangalawang anak na babae. Kawili-wili at kawili-wili, maaari ka talagang pumunta sa Hongmeng upang makipagkumpetensya sa mga nangungunang eksperto. Kahit hindi mo hanapin ang matanda ay handang pumunta. Yung oras na ito ay tungkol sa kapalaran ng kinabukasan, plano mo talaga, ilagay mo lahat ng chips sa matanda. Tanong ni Ren Tianquo. Sinabi ni Feng Qinglan, sa totoo lang, may isa pang kandidato na sabay ding pupunta sa Hongmeng Universe. Nag-imbita na si Qingzhou. Oh, baka si Feng Xiaotian. Masyadong bongga kay Go si Elder Feng Xiaotian, isa pa itong Shenlang cultivator, sabi ni Ayer. Sino iyon? Nagtataka si Ren Tianquo. Sa totoo lang. Wala kaming masyadong alam tungkol dito, ngunit sinabi ni Qingzhou na sinabi sa kanya ni Ye Fan ng pribado na ang taong ito ay hindi simple. Kasabay nito, Earth, sa isang tahimik na kuweba. Isang mahabang buhok ang bumangon mula sa malaking kama sa kuweba, nag-unat, at humikab. Hindi ba ito ang ginang ng Sword God, Msu Qingzhou? Ngumiti si Ji Hantian ng tamad, anong hangin ang nagdala sa iyo sa akin? Malapit nang sumabog ang lupa. Kahit na sumabog ang lupa, hindi ka nito papatayin, tama ba? Tumingin si Su Qingzhou sa taong ito na may komplikadong mga mata. Noong nakaraan, kapag sinabi sa kanya ni Ye Fan na kakaiba at hindi simple si Ji Hantian, maghahinala pa rin si Su Qingzhou. Ngunit sa pagkakataong ito, marahil ito ay dahil ang aking paglilinang ay tumaas ng malaki, at talagang iniisip ko. Si Ji Hantian ay medyo kakaiba. Normal na nakaupo si Mingmeng sa malaking kama, ngunit napaka-ilusyon nito. Nasaan ang kapatid kong si Wanqing? Hindi ka ba pumunta sa aking kuya sa pagkakataong ito? Nakangiting tanong ni Ji Hantian. Abala si Wanqing sa pagre-research kasama si Yunyao. Nandito ako para makita kung hanggang saan ka nanigil inang.
Ngumiti si Jihan Tian, hindi ko may kukumpara ang asawa mo, tingnan mo kung ano ang ginagawa ko. Ang problema ay, wala na ang asawa ko, mahinahong sabi ni Su Qingzhou. Ano? Napawi ang ngiti ni Jihan Tian, ginawa ba ito ng dyablo? O ang tagapagsaka ng Hongmeng? Ang magagandang mata ni Su Qingzhou ay kumislap ng isang sinag ng liwanag, natutulog ka, at alam mo kung ano ang nangyayari sa labas. Oo naman, sinabi ng asawa ko na itinatago mo ang iyong kakulaitan, at talagang may katuturan. Isang henyo na sa orihinal ay labis na nag-aatubili na aminin ang pagkatalo, minsang natulog ng 100,000 taon, ngunit umaasa sa pagtulog, ang kanyang paglilinang ay patuloy na bumuti. Ito mismo ay isang napaka-kakaibang bagay. Napakahirap ng buhay ni Ye Fan, tiyak na hindi siya mamamatay, saan siya nagpunta? Tanong ni Jihan Tian. Mapait na ngumiti si Su Qingzhou, ang tanong na ito. Gusto ko ring malaman. Mount Somero. Tumingin si Ye Fan sa Super Mountain Cluster na hindi nakikita ang tuktok ng bundok, at namangha. Nalampasan niya ang Dragon Shadow Fragmentation at sinubukang mag-teleport ng 3 beses bago niya ito mahanap. Pagkatapos ng lahat, hindi niya alam ang tinatayang distansya, at maaari lamang siyang umasa sa kanyang espiritual na kahulugan upang maghanap. Ang Blue Breaking Dragon technique na ito ay talagang kumokonsumo ng maraming pera. Uminom si Ye Fan ng ilang pills para makabawi sa pagkonsumo ng teleportation. Binubuksan ng mga pakpak ng Dragon Scale Sword, lumipad si Ye Fan sa tuktok ng bundok. Malinaw na nararamdaman ni Ye Fan na mayroong siksik at malakas na pressure dito, at halatang nagkukumpulan ang mga hayop sa bulubunduking ito. Kung hindi dahil sa Pononibik na magtanong tungkol sa balita, hindi maglalakas loob si Ye Fan na magmadali ng ganito. Sa kabutihang palad, kahit na maraming mga banal na pandama ang dumating upang subukan, ang mga banal na hayop na ito ay tila hindi laban kay Ye Fan. Sa pagdaan sa makapal na itim na fog, sa bundok sa itaas, mayroong 2 malalaking golden-green eyeballs, na biglang bumukas. Tumigil ka. Isang malalim at mabigat na voice transmission ang direktang pumasok sa kamalayan ni Ye Fan. Golden Dragon, hindi ito isang teritoryong mapupuntahan mo. Tiningnan ni Ye Fan ng maigi, at nalaman na ito ay isang berdeng dragon na nakabalot sa bundok. Mabuting tao. Maliban sa kalahating pusong maliit na ginto niya, ito ang unang pagkakataon na nakita ni Ye Fan ang buhay na si Qinglong. Bagamat hindi ko makita kung gaano karaming pagnanakaw, sapat na ito para mapasaya si Ye Fan. Kahit na ito ay daan-daang milya ang layo, makikita na ang malaking katawan ay maihahambing sa isang Titan. Ngunit walang duda na ang lakas ng Titan ay sadyang hindi maihahambing sa Azure Dragon na ito. Ha! Lumapit si Qinglong kay Ye Fan sa sandaling ito, at isang malaking gripo ang bumuga ng nakakapasong hangin. Isang pares ng mga mata ng dragon, tulad ng 2 bilog ng mga bituin, nakasisilaw. Imperial Swordsman. Tao. Bakit may dugo ka sa pamilya kung Shenlong? Nagkamali si Qinglong na inakala na ito ang inapo ng isang gintong dragon. Senyor, dahil sa hindi ko pagkakaunawaan, nakaranas ako ng ilang pagbabago sa aking katawan pagkatapos ng pagsasanay sa Longxi. Sa pagkakataong ito, pumunta ako dito para humingi ng payo kina Master Yao at Miss Shi. Si Ye Fan ay napakagalang din. Pagkatapos ng lahat, ang mga banal na hayop na ito ay kahanga-hanga. Ano? Naranasan mo na ba ang Dragon Pond? Si Qinglong ay halatang hindi maisip. Kung hindi niya nakilala ang Emperor Swordsman at hindi nagsisinungaling sa kanya, gusto sana niyang pag-alitan si Ye Fan dahil sa pagsasalita ng walang kaparirikon. Anak, dahil naranasan mo na ang Dragon Pond, tinuturing kang angkan ko ng Shenlong. Ngunit kabilang ka sa bloodline ng Golden Dragon, at mababa ang status mo. Ikaw at si Shi ang 2 patriarch. Sinasabi mo bang magkikita kayo? Kabanata 3569 na magbago ang isip mo. Ngumiti si Ye Fan, Senyor, ang bloodline ay isang kadahilanan lamang ng lakas at kahinaan, hindi ba't ang ibig sabihin nito ay ang lahat? Maliban kung pilitin mo akong dumaan, kung hindi, ang gintong dragon ay ang gintong dragon, at ito ang kwalifikasyon upang matugunan ang ulat. Wala. Si Qinglong ay labis na mayabang. Sumimangot si Ye Fan, hindi inaasahan na ang Dragon Clan ay nagbigay ng labis na kahalagahan sa antas ng bloodline. Kahit na alam niyang siya ang Emperor Sword Intent, hindi niya sinasadya na bigyan siya ng mga pribilehyo. Tila sa mata ng pamilyang Shenlong, ang bloodline ng Shenlong ang tanging sukatan. Anumang ibang katayuan, kakayahan. Walang karapatang magsalita ng walang dugo ng dragon. Ako lang mag-isa, wala nang hihigit pa dyan. Kung iyon ang kaso, maaari ko lang subukan. Ayaw nang magsalita pa ni Ye Fan, mahalaga ang oras, at direktang tinawag niya si Tai Chu sa kanyang mga kamay. Orihinal na pinananatili ang estado ng pagkawatak-watik ng ika-5 antas, si Ye Fan ay agad na nahati ang layunin ng espada sa ika-2 antas. Sa pagharap sa totoong Qinglong, hindi nang ahas si Ye Fan na maging pabaya, kahit na hindi niya alam kung ilang kalamidad ang nakaligtas sa kabilang partido. Maglakas loob na makipagsapalaran sa bundok Samiro, pinahahalagahan ko ang iyong katapangan. Ngumisi si Qinglong, ipinakita ang puting gintong mga ngipin ng dragon tulad ng mga higanteng taluktok,
at ang hininga na kanyang ibinuga ay puno ng nagliliyab na mataas na temperatura na asul na apoy na parang huno. Senyor, nasaktan kita. Malamig ang mga mata ni Yefan, at binalak niyang patayin ang Asher Dragon sa isang galaw. Ngunit nang siya ay aalis na, isang malaking itim na anino ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Parang kumikislap mula sa manipis na hangin. Bang! Naramdaman ni Yefan na parang sinampal siya ng makapal na alloy steel plate. Nabasag ang tungki ng ilong at buto ng kilay sa isang iglap. Kasabay ng mabilis na pagtalsak ng dugo, ang buong katawan ay lapaga. Ang kapangyarihan ng pagsira sa bulok na puno at paghila sa bulok na bulok, ay nagpatambo sa buong katawan ni Yefan na libu-libong milya ang layo. Blanko ang utak ni Yefan, at hindi niya alam kung ilang buto ang nabali. Sa sandaling nakabawi ang kanyang kamalayan, ang puso ni Yefan ay nabigla, at ginawa niyang dagat ang ilog. Ano ang sitwasyon? Natangay ako ng Blue Dragon na may isang buntot. Hindi talaga alam ni Yefan kung kuko ng dragon o buntot ang tumama sa kanya. Ngunit walang duda na ang hindi masisirang kaliskis ng dragon ang hamampas sa kanyang harapan. Ngunit sa sandaling iyon, ang bilis ay napakabilis kaya't si Yefan ay walang oras para umiwas. Ang laki ng Qinglong ay masyadong malaki, na ginagawang masyadong malaki ang saklaw ng pag-atake nito. Ang mas abnormal pa ay ang takbo ng Qinglong na ito ay hindi clumsy dahil sa napakalaking katawan nito. Noong nakilala ni Yefan si Titan noon, naramdaman niya na ito ay kabalbalan. Sa sobrang laki ng katawan, maliksi pa rin siya. Ngunit kumpara kay Qinglong, si Titan ay talagang isang pediatrician. Ang bilis nito. Talagang gumagalaw ito sa harap mo. Anong uri ng physical fitness ang kailangan mo para makamit ang ganoong kidlat? Bago gumaling ang katawan ni Yefan, nakaramdam siya ng nakakatakot na pakiramdam ng pang-aapi sa kanyang ulo. Hindi. Nagbigay ng mapait na ngiti si Yefan sa kanyang puso. Bang! Ang isa sa mga buntot ni Qinglong ay biglang umunat ng libu-libong milya ang layo, hinayla pababa si Yefan. Panibagong kidlat. Walang pagkakataon. Ang katawan ni Yefan ay nabasag sa kailaliman ng lupa, at ang maitim na madilim na bagay ay pilit na sinubukang kaagnasan. Sa kabutihang palad, si Yefan ay magaspang din ang balat at makapal ang balat. Bagamat halos wala na ang kalahati ng kanyang buhay, kinakaya niya pa rin ito. Gayunpaman, kung ito ay magpapatuloy ng ganito, maaari talaga akong mabitin, malinaw na hangin at mga ulap. Isang puwersa ng berdeng kahoy ang lumipad sa paligid, na nagparamdam kay Yefan na parang simoy ng tagsibol, at ang kanyang mga selda at espiritu ay nagsimulang magsaya. Tapos na. Bagamat pinagkadalubhasaan ni Yefan ang karamihan sa mga kakayahan ng bloodline ng Shenlong noon, tanging ang kapangyarihan ni Aoki ang mahirap na magtagumpay. Dahil pinagkadalubhasaan niya ang kapangyarihan ng dugo, higit sa lahat ay umaasa siya sa wuswang upang makakuha ng insight at pagkatapos ay gayahin, at ang kapangyarihan ni Aoki ay iba sa mga pag-atakeng iyon, mayroon itong healing power, at ito ay mas komplikado. Si Yefan ay isang escrimador, kaya naiintindihan niya ang mga pag-atake, ngunit hindi siya masyadong magaling sa pagpapagaling. Sa kabutihang palad, habang nauunawaan niya ang special na kapangyarihan ni Han Yuan Chenkon at lalo pang pinalalim ang kanyang pangunawa sa Long Qi, ang kapangyarihan ni Aoki sa wakas ay bumuti. Bagamat hindi malaki ang epekto ng trick na ito, napapanahon din ang ulan. Bagamat ang kanyang katawan ay nadurog na at imposibleng kumain, uminom pa rin si Yefan ng isang tableta. Pagkatapos ng disintegration, ang aura essence ay direktang nilalanghap sa katawan upang mapabilis ang paggaling. Sa pagkakataong ito, nagtaas si Yefan ng 100,000 pagbabantay. Tulad ng hinulaang, bumaba ulit ang buntot ng dragon sa kanya. Ang lakas ng kalawakan. Sa pamamagitan ng wuswang, sa wakas ay nalaman ni Yefan na ang dahilan kung bakit ang pag-atake ng Asher Dragon na ito ay napakabilis at hindi mapigilan ay dahil sa paggamit ng space teleportation. Hindi ginalaw ni Qinglong ang kanyang buntot sa harap niya ng hakbang-hakbang, ngunit isang teleportasyon, at ang buntot ay direktang kumikislap. Upang ilagay ito ng tahasan, huwag pansinin ang proseso. Ang trick na ito ay tila simple at madaling maunawaan, ngunit upang gawin ito ay talagang nangangailangan ng napaka-advance at pamilyar na mga kasanayan sa pagmamanipula ng espasyo. Makikita na ang paggamit ng espasyo ng asul na dragon na ito ay kasing dali ng paghinga nito. Dragon Tail Strike. Hindi makatakas. Masyadong malaki ang hanay ng pag-atake. Posible ang paglipat ng sword intent, ngunit para lang sa mga ultra-long distance na target, nakatumbas ng pagtakas. Laban sa matigas na tuktok. Kung ikaw ay nasa estado ng pagkatalo, ayos lang, ngunit ngayon na ikaw ay nasugatan, ito ay masyadong nag-aatubili. Filungdo. Ang distansya ng transmission ay masyadong maikli at ang panganib ay masyadong malaki. Flashlight. Si Yefan ay muling gumawa ng isang mapanganib na desisyon sa kanyang isipan, Long Yin. Isang, boom, lamang ang narinig, at ang langit ay napunit. Agad na idiniin ng buntot ng dragon ang isang malalim na bangin na libu-libong milya sa lupa. Ha! Bahagyang ipinikit ni Qinglong ang kanyang mga mata, nakatingin sa itim na ambon sa di kalayuan. Lumabas ang figure ni Yefan mula sa isang puwang sa espasyo.
Bagamat nababalot ng dugo ang kanyang katawan, malapit pa rin itong tawagan upang maiwasan ang matinding suntok na ito. Kasanayan sa Qinglong. Sa bloodline ng Golden Dragon mo, bihirang magamit ang hakbang na ito. Hey, ngumisi si Ye Fan, maraming salamat. Patayin mo talaga siya. Walang espesyal na dahilan, at hindi ito maaaring ituring na puot o sama ng loob. Para sa Qinglong na ito, kung hindi umalis si Ye Fan, ito ay kawalang galang at karapat-dapat sa kamatayan. Sa kabutihang palad, naalala ni Ye Fan na ang space skill sa Azure Dragon Technique ay mayroong trick na tinatawag na Dragon Hidden na maaaring agad na makapasok sa kalapit na space rift. Ang mga puwang na ito, mula sa isang tiyak na pananaw, ay iba't ibang mga dimensyon, ngunit ilang mga puwang sa proseso ng paglikha ng eroplano. Kung hindi mo makontrol ng maayos ang kapangyarihan ng espasyo, maaari kang madurage hanggang sa mamatay sa mga bitek na ito, o maaari kang direktang mawala sa mga espasyong ito na may iba't ibang dimensyon. Siyempre, para sa isang tulad ni Ye Fan na natututo ng espasyo mula sa ugat, ang hakbang na ito ay hindi mahirap. Ang hakbang ni Long Yin ay para sa pag-iwas, at walang gaanong gamit para sa pag-atake. Hindi masyadong cool na direktang itago, kaya hindi ito pinansin ni Ye Fan noong una. Sa katunayan, ang mga taong maaaring gumamit ng Green Dragon Technique na ito ay karaniwang mga nangungunang eksperto. Ilang tao ang kailangang itago. Hindi inaasahan ni Ye Fan na sa sandaling nakalaban niya ang totoong Qinglong, mapipilitan siya sa ganoong mapanganib na sitwasyon. Pinaplano kong magtanong lang. Pagkatapos ng ilang trick, makakahanap ako ng pagkakataong lumabas. Ngayon, nagbago na ang isip ko. Kabanata 3570. Hindi ako interesadong malaman. Matapos mabugbog ng husto, kailangan niyang hanapin ang kanyang daan pabalik, kung hindi ay walang silbi na magtanong sa patriarch ng Shenlong clan. Sa oras na ito, umasa si Ye Fan sa kung fu ni Long Yin para makabawi. Sa layunin ng espada at kumukulo muli ang dugo, ang katawan ni Ye Fan ay umaalon sa kulog. Hindi ako interesadong malaman ang iyong iniisip. Hindi ito sineseryoso ni Qinglong, at siya ay isang napakahusay na manipulator ng espasyo, at ang buntot ng dragon ay nahulog sa ulo ni Ye Fan sa isang iglap. Kulog dragon flash na nakakahati sa langit. Si Ye Fan ay naging Thunder Dragon at agad na tumakas sa kalawakan. Sa pamamagitan ng paputol-putol na pagkislap sa kalawakan, pag-iwas sa pag-atake ng Qinglong, at pag-asa sa banal na kulog upang mag-teleport, bigla siyang lumitaw malapit sa Mount Samiro. Hinawakan ni Ye Fan ang Thunder Blade, nilaslas ang pulang alikabok sa isang hampas, at diretsyong naglaho mula sa labas. Ang sword intent ng nakakasilaw na liwanag ng kulog ay nahulog sa solidong kaliskis ng dragon ng Qinglong, na nagdulot ng nakakasilaw na mga spark. Para siyang nakatagpo ng isang brilyante, at ito ay nag-crack, na nag-iiwan lamang ng isang gasgas. Paglilibing ng puso. Sinubukan ni Ye Fan na buwagin ang Dragon Soul at ang Primordial Spirit, at ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay lumundag na parang dagat, walang katapusang bumubulusok. Ungol. Halatang naramdaman ni Qinglong ang sakit, ang puso ng dragon ay parang tinek, at ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamuo at mamula. Sword Dragon C. Sinamantala ni Ye Fan ang pagkakataong maglabas ng daan-daang libong lumilipad na espada sa itaas ng antas ng espiritu, na bumuo ng daan-daang makapangyarihang mga dragon ng espada na nagliliyab ng itim na ginto. Ang mga stegosaur na ito ay umungal mula sa langit sa lahat ng direksyon, patuloy na umaatake sa paligid ng asol na dragon. Kahit na ang Stegosaurus ay kasing liit ng isang loach sa harap ng asol na dragon na ito, mayroon itong walang kapantay na layunin ng espada, at ang lakas nito ay hindi pangkaraniwan. Ang Qinglong ay tila patuloy na tinutusok ng mga karayom, na para bang mayroong libu-libong insekto at langgam, at ito rin ay mahirap at magagalitin. Kasabay nito, ipinakita ni Ye Fan ang katawan ng Diyos ng espada, at iniwagayway niya ang liwanag ng espada na 1,000 talampakan gamit ang isang kamay. 27 magkakasunod na hiwa. Matapos ang pagkakawatak-watek, ang Sword Intent Light Blade, brutal na nagdadala ng hindi mabilang na mga fragment ng espasyo, ay nahulog kay Qinglong. Umuungol. Sa junction ng likod at tiyan ni Qinglong, ilang kaliskis ng dragon ang sa wakas ay pinutol. Pero, tinadtad lang itong kaliskis ng dragon. Walang dugong lumabas. Mental at pisikal, nakakabaliw na pag-atake sa loob at labas, sa harap ng makapangyarihang si Qinglong, bigla siyang hinawakan nito. Halimaw. Nagulat si Ye Fan. Dati, tinatawag siya ng iba na halimaw, ngunit ngayon ay nakita na niya kung ano ang tunay na halimaw. Isang mature na Qinglong na nakaranas ng daan-daang laban, ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay talagang nakakatakot. Kahit na ang mga karera ay likas na naiiba, ang agwat ay malaki. Ang laman at espiritu ay hindi nagkakamali. Hindi nakakagulat na ang Shenlong clan ay napakayabang. Sa harap ng pamilya Shenlong, tinatayang, rasyon, talaga ang ibang lahi. Hindi pinahintulutan si Ye Fan na masyadong mag-isip, ang galit na si Qinglong Yilong ay naglaslas ng kanyang mga kuko. Hindi pinansin muli ang spatial na distansya, kasabay ng pag-indayog ng mga kuko ng dragon pababa, ang napakaraming Diyos at kulog ay bumagsak mula sa langit. Ang paligid na espasyo ay crazily distorted at basag. Gusto ni Ye Fan na gamitin ang Long Yin para maiwasan itong muli, na halatang naging hindi makatwiran.
Paglipat ng layunin ng sword. Maagang inilabas ni Yefan ang Sword Dragon Sea para lang sa sandaling ito. Kahit na naabala ang espasyo, sigurado pa rin si Yefan sa maikling distance na paglipat ng layunin ng espada. Matapos iwasan ang isang kuko, isang banal na kulog ang hindi umiwas. Sa isang putok, naramdaman ni Yefan ang pananakit ng kanyang eardrums at ang nasusunog na amoy sa kanyang buong katawan. Ngunit wala siyang pakialam sa pisikal na pinsala, at isang Stegosaurus ang napatay sa likod ni Qinglong. Binuksan ni Yefan ang mga pakpak ng Dragon Scale Sword sa likod ng kanyang likuran, at nang ganap na nakabukas ang kanyang katawan, lumipad siya palapit sa likod ni Qinglong nang may pinakamabilis na bilis. Hanggat malapit siya sa likod ng dragon, maaaring aksidenteng masaktan ng kalaban ang kanyang sarili kung gusto niya itong atakihin. Ang malawak na katawan ng asul na dragon, na nakatapak dito, ay parang pagtapak sa isang asul na gintong metal na lupa. Sa unang tingin, tila ito ay isang paikot-ikot na tore ng Babel. Bitawan mo ako. Natural na alam ni Qinglong ang mga intensyon ni Yefan, ngunit ang mga kuko at buntot ng dragon nito ay talagang hindi maginhawang bumaril muli. Ngunit hindi ito nangangahulugan na walang kinalaman si Qinglong. Ang buong katawan ni Qinglong ay sinindihan ng asul na apoy. Kidlat. Biglang naramdaman ni Yefan na siya ay nasa purgatorio, at nagmamadaling inilipat ang kanyang sword intent to dodge. Walang muwang. Malamig na sumangot si Qinglong, at muling hinampas ang kanyang buntot. Muling inilipat ni Yefan ang kanyang sword intent, sa pagkakataong ito diretso sa panga ni Qinglong. Mahigpit na kinuyam ni Yefan ang kanyang mga kamay sa simula, ang itim na gintong sword intent ay bumabalot sa kanyang buong katawan, nagpupumilit na gumuhit ng tuwid na liwanag ng espada pataas. Walang kapantay, 10,000 espada ang nagkakaisa. Walang masyadong nakakasilaw na kinang, walang masyadong magarbong kasanayan. Ito ay isang tao at isang tebak, walang takot. Nang ang mga asul na apoy at banal na thunder protective layer ng Asher Dragon ay naputol sa simula, ang kabagsikan ng mga apoy na ito at kulog at kidlat ay biglang nabawasan ng husto. Alam ni Yefan na hindi niya kayang dalhin ang enerhiya ng proteksyon ng katawan ni Qinglong para pumatay sa malapitang labanan. Kung gayon, hindi makatiis, sirain mo na lang. Wasakin ang enerhiya. Labagin ang mga patakaran. Si Kang Yan ay hindi na nagninangas, at ang Divine Thunder ay hindi na marahas. Kahit na ito ay ang kapangyarihan ng dragon, sa harap ng layunin ng espada ng emperador, dapat siyang sumuko. Hindi lamang enerhiya, maging ang sukat ng dragon, sinubukan ni Yefan na sirain ang istruktura nito. Libu-libong mga kalsada, ang parehong destinasyon sa pamamagitan ng iba't ibang mga landas. Lahat ng uri ng layunin ng espada, lahat sa isang espada. Sa harap ng emperador, ang lahat ng enerhiya at batas ay maaari lamang magkaroon ng isang karaniwang pangalan ang mga tao. Walang lupain ng hari sa ilalim ng buong mundo, at walang mga ministro ng hari sa baybayin ng pamumuno sa lupa. Hanggat ito ay nasa loob pa ng 5 Ts, ang lahat ay hindi kailanman salungat sa kalooban ng emperador. Ang lahat ng mga patakaran ay magiging invalid din para sa emperador. Matagumpay na dinala ni Yefan ang kanyang espada at napatay ang medyo mahinang panga ng dragon, tinusok ang kaliskis ng dragon gamit ang isang espada. Sa dagandong ni Yefan, tumalsik ang layunin ng espada ni Wu Shuang, tumusok sa panga ni Qinglong, at sumugod sa bibig ng dragon. Sumigaw si Qinglong, at biglang umikot ang sakit, na para bang guguho ang bundok sa mero. Ang espadang ito ni Yefan, na may bakas ng epekto ng Cannibal Flame Sword at Yanmei Embers, ay naging imposible para kay Qinglong na makabawi ng mabilis. Nang makita si Qinglong na tuluyang damyugo, si Yefan ay maaaring ituring na masamang hininga. How is that possible? Paano mo ako masasaktan? Pakiramdam ni Qinglong ay hindi kapani-paniwala, naramdaman na sa sandaling iyon, ang sarili nitong asul na apoy at banal na kulog ay lubhang hamina. Kahit na ang mga kaliskis ng dragon ay naging bahagyang marupok. I just make this fight fairer, pinunasan ni Yefan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Sa totoo lang, kahit na pagkatapos ng labanan kay Jishuan Yuan, nagkaroon siya ng tunay na qualitative improvement sa kanyang sword intent, mahirap pa rin manalo laban sa Qinglong na ito. Higit na alam ni Yefan na ang kapangyarihan ng halimaw ay higit sa lahat dahil ito ay masyadong karne. Ang asul na dragon na ito, kahit naputulin ito ng libu-libong espada, ay hindi mamamatay. Ngunit, hanggat nataman ka ng 1 beses o 2 beses, maaari mong hipan ang lampara at ganap na mabunot ang wax. Sa makatuwid, ang pagkakaiba sa pagitan ng mga nangungunang tao at ng mga banal na hayop ay pangunahin sa rate ng pagpapahintulot sa kasalanan. Kahit naging dragon na siya, malayo pa rin siya sa totoong Qinglong. Kung wala ka nang sasabihin, itong espada na lang ngayon, kung ikaw mismo ang nataman, wala na. At ang asul na dragon na ito ay sumakit din sa kanyang baba. Ano ang pakiramdam ng mabigla? Makikita na hindi naramdaman ni Qinglong na siya ay masasaktan ng isang tao, kahit na ang emperador na eskrimador. Patas. Ito ay katawa-tawa. Bagamat nagulat si Qinglong, hindi siya natakot. Sumandal siya at tila balak kunin ang natitirang 2 kuko ng dragon para labanan si Yefan. Si Yefan ay determinado at nakatuon.
Ang Qinglong na ito ay tiyak na hindi kasing lakas ni Ji Xuanyuan, ngunit si Ji Xuanyuan ay nakikipag-usap lamang sa kanya ng mga espada, at walang tunay na labanan, kaya kailangan niyang lumaban. Ngunit papatayin siya ng Qinglong na ito, at ang lakas ng putok ay hindi isang konsepto. Kahit na hindi niya baliwalain ang iba't ibang pag-atake ng enerhiya ni Qinglong, sapat na ang Dragon Scale na ito para makainom siya ng isang palayok. Mian. Umatras. Biglang pumasok sa isip ni Ye Fan ang isang magnetic voice. Saglit na natigilan si Qinglong, at walang sabi-sabi, sumabit siya pabalik sa bundok Samiro at nawala sa itim na ambon. Si Ye Fan ay puno ng sigla, at biglang nawala ng malay. Ano ang sitwasyon? Huwag kang lumaban. Munting kaibigang si Ye Fan, likas na mayabang at agresibo si Mian, sana huwag kang mag-isip. Ang demonyong emperador ay nagpadala ng mensahe upang ipaalam sa iyo ang iyong layunin, halika. Galit na galit si Ye Fan kaya gusto niyang sampein. Naghilo na si Jian Zizai pero hinaharangan pa rin siya nitong Mount Samiro Mythical Beast. Maliwanag na nasa dilim, isang grupo ng malalaking lalaki sa tuktok ng bundok, tinatayang kumakain sila ng buto ng melon habang nanunood. Sinasadyang subukan ang kanyang lakas, at sinasabi ito ng maganda. Pagkatapos ng lahat, ang banal na hayop ay, sobrang matalino, at ang gawain ay sapat na malalim. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.